Hi guys, ngayon nakakatuwang kwento ang babasahin, hayaan kang makinig sa kwento ng reincarnation to binuksan ng diwata ng tatlong kaharian ang kwento tulad ng marami pang kwento, isang eksena mula sa mundo ng pantasya sa mundo ng Banshee sa isang palasyo, may masayang mag-asawa, yan ang tanga namin pamamasyal kasama ang aking kasintahan, in love ako kay Thiet tulad ng karamihan multi-level marketing tulad ng buhay na ito, sa buhay na ito ang ating desisyon, huwag mo siyang tulungan sa gawaing bahay para siya mismo ang gumawa ng lahat. Masaya ang kasintahan hanggang sa sumunod na araw. Sabi niya bibigyan niya ang kapatid namin ng iulam sa pamamagitan ng gate, ang aming pamilya ay masaya na makita ang langit, masayang parang si nanay pauwi galing palengke, nagtatanong kung ano yun tapos biglang nahulog, oh my gosh, nasaksak ako, bigyan mo ako ng isang shot, sabihin bigyan ako ng ilang dugo, gumawa ng mangkok ng dugo, nagulat at nagulat ang lalaki. Nagtataka ako kung bakit niya ako sinaksak. Hindi sumagot sa tanong ni Men, bagkus ay pinindot lang, ipakita mo sa akin ang iyong magagandang dibdib last time, then sorry and full kuya, nahulog ang bahay namin sa pangungusap, sinabi namin sa iyo na huwag sisihin mo, kung gusto mong sisihin then blame yourself, ang lumulubog na bangka ay mas maliit kaysa sa sinasabi ng kapitbahay. Isang kritikal na pinsala na nagpapaibig sa aking bahay, bamuka ang bibig na ayaw dahil nagpatuloy ang pagbagsak ng bituin, ng pagkahulog ay may gintong liwanag mula sa itaas, bumagsak ang langit at pumasok sa kanya, lalaki, hilahin ang isang drawer, mahabang pantalon, pantalon tulad ng maraming kwento, trong, nagising ang kapatid namin sa kama sa isang katawan, magkaibang mata, tapos tumingin sa paligid ng kalansing na tunog ng pagbukas ng isang tao ang pinto, sa huling banal na silid, gising na ako, babae. Agad na pumasok ang mga mata ni Chili sa kanya. Kinuha ko ang kumot at umiyak, kung wala akong kapalaran, wala si nanay, mabubuhay ba ako nang wala si Noong? Nagtaka naman si Min, at saka ito ay ang sakit ng ulo na dumating pagkatapos ng lahat, ang mga alaala ng orihinal na may-ari na si Dongnap at sa alaala ng mga lalaki na pagtanto ng mga lalaki na siya muling nagkatawang tao makalipas ang 300 taon, at isang lalaki sinusubukan pa ring sayangin ang kanyang kapalaran sa mansyon ng ina ng Tiger Roar Marquis, pagkatapos ay pa rin sa isang tabi nag-aalala upang makita ang bagong libadura, nagising ng mahina pa kaya nagpa siya na pumunta maghanda ng pagkain, kapag umalis si nanay sumama ka, umupo at mag-isip, determinadong maghiganti kay Lakke na nagtulak sa kanya palayo, nasa ganitong sitwasyon sana ako kung nabubuhay pa siya. Pagkatapos ng 300 taon, habang inaalala tapos may natapakan na haltak. Sumilip siya sa pintuan. Pumasok ka at tumawa at magtanong tungkol sa walang kwentang lalaki, bakit hindi ka papatay? Minsan ito ang luntiang patlang sa aking alaala, alam ng orihinal na may-ari na siya ay isang henyo. Ay ang pumatay sa dating chairman ng Toy, hindi masyadong masaya pero pinapunta pa rin siya dito, ano ba naman ang pagpapanggap niya, hindi kontento, sabihin na love na ganyan, kung hindi patay ay sina ito, at magkomento sa video na ito kung nagustuhan mo, pagkatapos ay ipakita ito, mukhang napakapait, at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa, he is also the young master of the mansion, he really dares. Patayin mo ako, marinig na tumawa siya, ha, parang baboy na kinakatay, aniya si M ay isang 15 taong gulang na basura, buksan ang mga ugat at hindi alam ang kahihiyan, itinuturing pa rin ang kanyang sarili bilang isang young master, habang sabi niya hindi niya napansin na madilim ang mukha niya, mas mabuti kaysa sa ilalim ng palayok na hindi nalinis sa loob ng 10 taon, nagpatuloy siya sa pag-ikot ng kanyang palso at may lakas pa siyang sumugod. Sinabi na ang banal na ugat, sakripisyo, 3 araw mamaya, huwag hayaang lumahok ang mga kalahok, kung hindi bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay nakaharang na ang kanyang braso. Halata sa mukha niya ang labis na pagtataka at pait. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hinarang ito ng walang kwentang lalaki, bahay ko at mahal mo ang bahay namin ngayon, cooler than a toilet, asked him if kung hindi, ano ang gagawin mo sa akin, boy, sobrang spicy pa sa sili, nauutal ka, ang lakas ng loob mong lumaban, boy, sa sobrang galit ko hindi ako makapagsalita. Kaya nginitian ka lang ng pamilya ko, ano ka sa tingin mo, anong buhok ang hindi ko nang ahas na hampasin? Narinig yun ng aso at namula ang kanyang mga bola sa galit. Chan up, ass no up, singilin sa unahan, baliw na parang kalabaw, pero pag nakikita ko yun, mahal ko ang bahay ko, ngumiti lang ng bahagya at nakatayo doon na parang nakakalibang, huwag kang mag-abala sa pag-iwas dahil sa mga batang yan, ganito, kahit na gusto mo ang bahay namin, kahit mawala ang lahat, sa isang katawan lang ang karanasan sa pagharap dito ay kasing dali ng pagkain ng manok, kapag dali-dali siyang pumunta sa bahay namin ng magaang hakbang. Isang mahinang dampi at huminto sa pagkanta ang nightingale. Anong masamang galaw at saka ano? Mabuti, at pagkatapos ay ang anak ng isang asong babae ay dumating, error sa pagsigaw ng malakas na pamilyar na pangungusap ng mga nang-aapi, pero na turn on asawa mo, matagal mo na akong pinaglalaban, hindi siya makapaglaro, kaya inilabas niya ang kanyang sandata. Alamin ng dugo sa akin at gusto, isa pang kwento ng kontrabida, ang pamilyar na pangungusap na, sino ang milyong Diyos ngayon? Huwag isipin ang tungkol sa pag-ibig ka sa iyong sarili habang ikaw ay nasa loob nito. Dramatikong sandali kapag naghahanda ang mga lalaki at napaawang ang bibig ng bata ng makarinig ng mga yabag. Boses at paa ng isang tao ang sumigaw kay Trionam, gawin mo lahat ng gusto mo, bastos. Tumalikod na, sabi niya nitong walang utak, lakas loob na hawakan ng buhok ko sa kilikili, tatawagin niya ang matandang monghe, halika makinig ka, nahihiya agad, isipin na lang nakulong dahil sa pakikipag-away sa isang walang kwentang lalaki, kung hindi ito katumbas ng halaga, aalisin niya ang kanyang espada. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang magdagdag ng notebook. Ilang payo para sa mga ina na bigyang pansin ang kanilang mga anak, pero hindi lately sa palasyo, bawal ang taibin ay nang ahas na gumala at inaatake ng mga tao, binugbog ko siya hanggang sa mamatay nang hindi niya alam na ina niya iyon, ang hitsura ng lamok ay nagligtas sa kanya mula sa paninigas ng dumi.
Air Force bukas pamangkin wala na siyang ngipin para makagat pakialam sa mga salita ng tuta kagat balik lang magtaka kasama ko kakaiba ang lakad ng batang iyon. Tapos ngumiti lang ng pilit at sinabing dapat siya yun baka may kakaiba siyang sakit gabi na nakaupo na naka-cross-legged sa kama simula ng paglilinang bagamat ang muling pagsilang ay paglilinang pa rin na wala din ang dati niyang anim. Lahat ng mga pamamaraan ng paglilinang mula sa mga nakaraang buhay bago lahat naisip sa utak ko ay kulang ako ng kahit ano kaya sobrang tiwala ko dito. Ang pagbabalik sa Martial Emperor Realm ay sandali na lamang. Ang issue sa oras ay nagsisimulang gumapang. Iyong utak at piliin ng paraan magsanay ng naaayon pagkatapos ng isang oras hanggang sa itaas ang kamay ay aklat ng mga ipinagbabawal na bantay nayon ang aklat na ito ng mga pagsasanay ay isang aklat ng mga pagsasanay. Ang bawal na nakuha ni Voti nakaraang buhay kasama ang mga normal na tao pagkatapos ng magising, nabuksan din ang mga banal na ugat. Hugis ngunit sa aklat na ito pagkatapos ay ang libadura ay maaaring patuloy na sumisipsip sa ang pag-upgrade ng banal na ugat ay baligtad Angel Vein pagkatapos ay nagsisimulang umunlad ang mga lalaki magsanay ng martial art ng pagtawag sa langit at lupa saglit na ipinagbawal ng gwarda ang mga kasulatan at saka lang siya nakita. Ay napapaligiran ng mga sinag ng liwanag ginto gayunpaman ang kagalakan ay hindi nagtagal pagkatapos ng ilang sandali na pagsasanay ang pamamaraan pagkatapos ay piliting lumitaw ang isang itim na butas na roroon sa dibdib ng mahinang sakit ng hihina ano ito. Na black hole at nagtataka kung bakit ito bagay nagtataka pa parang meron siya mapagtanto kung ano ito 300 taon na ang nakalilipas nang makuha ni M. Thursday ang aklat na Tien Tonve, bawal kung gayon ang bagay na ito ay dumidin pumasok sa tao nang hindi inaasahang 300 sa susunod na taon ay umiiral pa rin ito at nagpapatuloy pa na may force gun para sugpuin ito pagkatapos ng isang oras hihinto pagkatapos ay ang black hole ay unti-unti mawala ka muli mahulog sa isip ang dahilan kung bakit ako muling isilang ay dahil din dito. Marahil pagkatapos ng matagumpay na pagsasanay sa aklat ang ipinagbabawal na sutra na ito ng Heaven Eating Sutra ay malalaman natin ang sikreto ng butas. Ang itim na eksenang ito ay patuloy na lumilipas. Martial arts arena ng spiritual chi ng Marquis ito ang pinaka-concentrated na powder kaya sa tingin ko ay ayos lang. Pumunta dito para samantalahin ng oras para magsanay dahil sa 3 araw ay magiging araw na ng banal na palso na paghahain nagsimulang maupo at magnilay-nilay ang mga lalaking naganap sa sarili practice pero ang daming tao sa paligid ng walang katapusang bulong parang wala silang respeto sa mga lalaki. Mga pangungusap na tulad ng ito ay hindi isang walang kwentang pangalan ang bagay ay nagpapatawag sa mga Diyos bakit siya gumagapang upang gumanap. Anong ginagawa nitong martial arts school? Matapang sa buong buhay niya ngunit nanganak ng isang lalaki sobrang sayang at hindi niya alam Shane dependent pa rin hanggang ngayon kung ako sa kanya nagpakamatay at ang mukha ng mansyon ng Marquis na wala ang lahat sa kanya pero wala pa rin siyang pakialam. Tumutok lang sa paglilinang hanggang sa walang silbi may dumating na walang utang na loob na bastard sumigaw lang ng malakas with a provocative voice making everyone nagulat ang mga tao at napalingon. Kung saan gusto ng isang talunan agad siyang binalik ng taong dumating sa bahay patuloy na mamahalin ng bahay kung ngiti lang sa iniisip tapos hawak ng papa mo yung kamay niya oo ang taong hindi alam kung paano mabuhay o mamatay ay narito upang pukawin ng isang pambubugbog tapos not knowing your dad is the main character ang lalaking ito ay si Triu Tien, pamangkin ni NHI. Binuksan ni Elder ang yellow rank na Diyos sa mga unang yugto ng dilaw na palso ay malinaw na nakikita. Kaya tumawa lang tugihong kahit ang maagang mga tinik ay nang ahas na asarin ako nang marinig yon, nagalit ang anak ni Si at ginawa ang lahat. Anong sabi mo basura ka dapat itong makita bilang isang scam? Nasusunog mainit na mainit kakulangan na ang buhok ay nagiging dilaw higit pa ang maging super ex boy noon hindi pa natatakot pero tumatahol pa rin, sigaw niya ang walang kwentang lalaking ito ay naglakas loob din na isumpa ako aniya habang may lakas pa na humiga at sumuntok. At nagmamadaling makipag-away sa lalaking pinangalanan isa kang walang kwentang bagay, may uod ka, makukuha mo ang babayaran mo. Sinuntok ko ang isang utak ngunit sa isang lalaki kalabaw lang marunong maningil ng ganyan kalmado pa rin ang bahay namin na naghihintay ng kamao lumapit ang kanya at marahang umubo pabalik ay iniiwasan ng bagay sa kamagsikap din ng lakas sa kamao at gawin itong paso subukan mo rin kainin ang isa sa aking mga hit at iyon ay ang kamao ng tao ay hinawakan ng isang pag-ibig mahal ang ngipin ng aking pamangkin aabutin ng isang buwan ng lugaw ang isang ito bago gumaling. Nasuntok ng malakas kaya hindi sinasadyang tumilapon siya go like Indian movie hit the guy all the while sa training ground ay nanunood ang mga tao nakabuka ang mga mata sa hindi makapaniwala napakaastig ng nasa harap ko ngayon hindi na kailangang pag-usapan sa paligid ng mga dahon na may dagdag na kagandahan para sa iyo itong aso na sinabi mo lang na sinabi ng basura hindi ko naririnig na nakatingin ka sa bata sabi ng aso, mukha siyang talo ngayon. Dilat na dilat ang mga mata na naglalaway ang paghihilang sa pantalon niya ay sapat na para mahulog ang loob niya sa iyo nauutal ako ay mali hindi mo punta ka dito tapos mahina lang binibigkas one sentence too late my dear like 3 sentences ang isa pang kwento ay matapos bugbugin ng bata pagkatapos ay lumitaw ang matanda nang dumating ako nanalo agad ang grupo at nagpaalam. Mahusay na Antronglo, mayroon tayong isa pang pagkakataon. Anong chismis hehe, unexpectedly darating ang matanda upang ipatawag muli ang Diyos ng basura. Ito ay isang kalunos-lunos sa eksena, ito ba ang dakilang elder? Mahal na mahal si Triu Tien ngayon ipatawag ang mga Diyos para talunin siya, ang dakilang elder. Makatulog ng tahimik tapos ako pa narinig ko na ang Grand Elder ay sobrang matigas ang ulo. Milyong mata maraming beses pakihabol lumabas siya ng palasyo, iniwan ng lahat na tulala. Excited na makita ang larong nakita ng guro at estudyante dumating ang suporta at agad na sumugod sa kanyang mga paa na umiiyak oh my gosh sinira niya ang kwento na mahal niya ang kanyang guro binuksan niya ang divine vein kaya nagselos siya at binugbog siya. Palusot kapag hindi niya pinapansin kung matanda kung hindi siya dumating siya ay binugbog hanggang mamatay. Ituro at sigawan si Tao ay anak ng asungot sayang ako, sigurado yon. Maglakas loob na salakayin ng palasyo ng Tientay noon itoon ng lahat ang iyong lakas at magmadali sa pagsabog ng kapangyarihan tumahol na lang ng ilang salita na gagawin niya ngayon sa halip na turuan ng kapatid ko ang kapangyarihan ng matandang ito ay hindi rin itinuro lamang ang presyon ng pagsabog para umindayog ang masa manindigan pero para sayo hindi yung isang pirasong sibuyas na kailangan lang gumalaw mapipigilan ng liwanag na puwersa at gayon din huwag kalimutang kutsain ang matandang matanda hindi nakikilala ang tama sa mali, nagpa siya na umatake unfair ba na turuan tayo?
Then natro siyang medyo nagulat kami kasi under oy ang kanyang panggigipit na hindi lamang hindi nagdusa si Men ano ang epekto na tila medyo nakakalibang. Agad na naglagay ng puwersa ang matanda sa kanyang kamao. Maghanda para sa lasa ng sakit itigil mo na yan, walang kwentang tao there's dinagdagan lang niya ng lakas tumahol pa para makadagdag sa atmosphere ng bahay namin tapos nakakarinig din ng makati sa tenga pagkatapos ay agad ding gamitin ang kapangyarihan ng pagsabog upang lumikha ng prestihiyo pindutin mo itong lumang tulay kung gusto mong mamatay pagkatapos ay subukan gamitin ang parehong puwersa at lakas ipadala ang tunog sa Elder Sea kaya pawis sa puwet pawis sa mukha bumubuhos na parang ulan, dapat alam yan ng sound transmission hindi pa umabot sa 6 na antas ang antas ng martial artist iyon ay Hong Huyen Dia Tien 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 at ang post heaven ay mayroon lamang mga likas na martial artist may padala ang tunog na ito paano kaya ito? Nakita kong nakatayo lang siya. Kung ganyan ka natulala, tumahimik ka na agad. Patuloy kang nagsasanay ng masamang apoy ang panahon ay wala pang 7 araw at ang apoy ay nakakalason. Mamamatay ng patas marinig na nakatayo ang matandang iyon hindi na steady, pero umatras at sinabi na lang ano ang kahulugan ng masamang gawain hindi niya ipinahayag ang gawaing ito sa sinuman. Kaya nung sinabi ko yon, sobrang sama ng loob niya. Pagdududa at gulat kung ang isa ay nabubuhay pagkatapos ay ang kabuuan tulungan mo ako bigyan kita ng 3 beses hininga para mag-isip saka magpatuloy nagsimula akong magbilang ng 3 at ang asong iyon. Hindi pa rin alam kung ano ang susunod na gagawin tumahol pamilyong Diyos kung ngayon ikaw lumuhad ka at yumuko, baka mapatawad kita bigyan ng mga bulaklak ng kagalakan ngunit walang pakialam pero marahan lang bilangin ang dalawa na hindi pinapansin galit na galit ang batang iyon kaya tinuro niya. Bakit ang asong ito ay hindi maglakas loob na magsalita? Tapos sa bukod doon ang pangalan ng dakilang elder nag-iisip pa rin ng malalim hindi ko alam kung dapat ka bang maniwala sa akin o hindi. Ipinadala ng Trantrumi ang mensahe na ngayon ang gusto mabuhay o mamatay ay nasa pagpili sunod niyang nilapitan lumapit ang matanda sa kanyang tainga at nagpatuloy sa pagbibilang. Sa huling pagkakataon ay gumawa siya ng desisyon nagpa siya na imposibleng ipagsapalaran ng buhay ang sarili niya ay agad siyang lumingon sa bato para sinampal siya ng pamangkin at pinaluhod. Sinisigawan niya ang kanyang pamangkin kaya binugbog siya. Tapos sobrang nalilito oh bakit sir anong ginagawa mo sir sabi ko lumuhad ka bumaba ka at humingi ng tawad sa Diyos dali, galit ang matanda. Saway ko sa kinikilos ng matanda. Natigilan ng buong karamihan wala doon ng dakilang elder. Hindi lang siya nanalo, tinalo din siya. Bakit tinulungan ng Grand Elder ang basura? Parang 1,000,000 Diyos sa huli, ang mga bagay ay ganito kung paano pinagchichismisan ng buong karamihan si Hong hawakan ng aking tainga, mahal ko ito ngayon, ipakita ito itong puppy dog face din awayin mo ako. At ang batang iyon, tapos dapat sobrang disappointed and continue working lumapit upang yakapin ang mga paa ng matanda, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Luha mahaba huhod dakilang elder na pangalan walang kwentang basura lang bakit pero isang salitang umalis lang ang nabawi niya at ungol ng isang sipa sa mukha ng dakilang matanda bawat salita ay lumuhad agad para humingi ng tawad summon God for me now then that guy kinailangan ng pamangkin na gumapang ng pabalik-balik para makuha ito para sa kanyang kapatid. Mahal ko ang aking bahay, ipinatawag ko ang mga Diyos, mahal ko ang 3 duks oh my gosh, nagkakamali ka, dakilang tao. Patawarin mo ako at ipatawag ang aking mga Diyos nang makita niya yon, naiinis na lang niya ang isang bola. Magwala, totoo naman na nung una ay masyadong agresibo. Bakit kailangan ko pang ipahiya tulad ng pinsan ko? Nang ang buong pulutong ay nagmamadali, ang pinuno lumapit din siya at tinanong kung nasaan ang pamilya niya. Ngayon maaari mo bang sabihin sa akin kung paano tanggalin ang fire toxin okay pero muli itaas ang 2 daliri para sabihing oo 2 kondisyon isa ang kwento ngayon ang matanda ay hindi dapat ibunyag ang kanyang sarili sa labas ng mundo. Mula ngayon ay dapat naganap na sumunod sa mga utos ang iyong mga utos ay dininig ng dakilang matanda. Kung ano ang madaling sumang-ayon matanda ay mapait ang haba hoy aso ka, huwag is too much, seeing that, agad siyang lumingon matamlay na sagot sa kanya ng taong pumunta. Kaya ngayon pumayag o mamatay dahan-dahan lang, galit na galit ako pero hindi marunong magbiro sa buhay kaya agad namang pumayag at nagpatuloy sa pagtatanong ask me how to detox ito ang sinasabi ko at hindi ko alam saan nanggaling ang batang ito. Tinutulak niya si Hang. Umiinom sila tuwing umaga, tanghali at gabi isang mangkok ng Xiaotongzi na tubig pagkatapos ng 7 araw tapos puntahan mo ako para ma-detoxify ang delusion talk mamaya ang North 9 boy na iyon ay diretsong bumaril isang mainit na agos ng tubig diretso sa karagatan galit na galit ngayon ang matanda. Galit na galit ang dakilang matanda. Pinatigil kanya sa paglalaro sa akin na min kong bahala ka tumalikod lang at lumayo ko ang dahil hinuhubaran pa ng matandang si Sisitin o hindi ikaw ang bahala kung ano ang little boy tanging ang kataas-taasang yang ang makakagawa nito. Pabagali ng apoy na lason sa iyong katawan pumunta ka lang at sumipol, ang matanda walang ibang paraan kundi subukan magtiwala ka pa sa kanya ng isang beses saka ako bumalik sa kwarto ko para magnilay gabi na nang mag-practice kami sa labas. Tanging kaluskos na lamang ng mga dahon na tunog ng alak ang natitira. Bigyang pansin ng paglilinang ng isang tiyak na halaga ng itim na kapangyarihan tulad ng isang leprechaun iunat ang mga galame sa paligid ng puso ng gusto ko ang ipinagbabawal na kasulatan ng Heaven Devouring Emperor ang puso ay magiging pula maaaring kagatin ng apoy ang power button ng tao iba upang gawin itong sarili mong marinig ang puso ng tagapagligtas ay magiging kulay maaaring kailanganin ng ginto ang pindutan ng langit at lupa magkatotoo sa aking pinakamataas sa banal na ugat ang dakilang Martial Emperor isang habang buhay na sakit hindi ko matanggap ang koneksyon ng stork muli naming pinutol din dapat luyan ang pinakamahalagang bagay bago ang seremonya ng paghahain sinabi ng circuit mismo na darating ito. Makalipas ng 3 araw ay nilinang ang dragon hey mom, nakarating na ako sa pinto ng ospital. Siya ay labis na nag-aalala at nag-aalangan pa rin siya hindi manggahas na kumatok sa pinto nag-aalala pa rin at nag-iisip sa tingin ko ay magsisimula na ang banal na sakripisyo. Ang batang Diyos gayon paman, ang pag-iisip ng nagambala siya dahil binuksan ng anak niya ang pinto. Lumabas ng pinto at lumakad ng may kumpiyansa mama, alis na tayo. Mama, alis na tayo. Saan tayo pupunta, Letay? Inaayos ng banal na ugat ang walang laman na eksenang ipinadala sa pamamagitan ng ang altar ng mga banal na ugat sa oras na ito mag-ina dumating din sa akin dapat mabigla bago ang kadakilaan nito ay medyo maraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng isang haligi malaki ay may pulang dragon na paikot-ikot sa kortina ipinangako din sa sarili ko na dapat gisingin ang ugat ng espiritu upang iulat ang katapusan ng mundo bago ang milyong Diyos sinipa ng pamangkin ang pinto mayabang ang lalaking sumisigaw noong isang araw.
Sa tingin mo ba walang kwenta ang mga salita ko, dalhin mo pa yang mukha dito, sagot ko na lang balik sa kanya ng mapang asar ng ngiti, kuya kagat na naman ng aso ang tao, tapos ano, itinabi ni Man ang kanyang pamangkin at buong pagmamalaking inakay ang kanyang ina sa mga bisig ng ina, nakatayo ang bastos na iyon. Pinahiya siya ng lampas sa paglarawan at pagkatapos ay nahihirapan siya. Kredito sa industriya ng teknolohiya, kasama niya mahalin ang entourage niya, tapos natatakot agad siyang pinigilan ng maputlang mukha dahil dito walang away, nilinggan niya MC na puno ng mga sundalong sibat sapat na upang tumayo roon na mahiyain ding hawak ang amoy ng babalang mangyaring hayaan akong mabuhay. Sa seremonyang ito tila nagtipon-tipon din ang mga tao. Sapat na sa harap ng altar, kapag lumitaw ang libadura nagsimula na namang mag-chat ang mga tao. Papuri ay mapanlait na salita as usual, parang hindi naman ang walang kwentang pangalan ay Diyos o ano, punta ka ulit dito, hahaha, hindi totoo yan, panghihina ng loob na dumarating taon-taon, hindi rin magising ang malakas na diwa ng taon ngayon na ang huling pagkakataon niya, kung meron pa, kung hindi niya ito mabuksan, parehong papatayin ang mag-ina. Ay pinatalsik sa mayamang asyenda sa ilumang manok na may dalang duster sa kamay na naglalakad, ibinalita ang pagsisimula ng seremonya at pagkatapos umalingaw-ngaw ang tunog ng mga tambol sa buong lupain. Ang dilaw na espiritual na enerhiya ay dumagundong sa paligid. Bato haligi bato dragon din binuksan, matatay ngadang, bakit hindi ka magbuhos ng dugo sa altar? Sabi ng matanda. Sa bawat pagkatapos ay itinuro ng lahat ang kanilang mga daliri. Ibigay ang sinilang mag-iniksyon ng direksyon ng pagbebenta ng dugo, nagsimula na rin kaming gumawa ng mga holiday bato para sa aming bahay. Ayon sa panloob na puwersa, kumuha ng isang patak ng dugo mula sa dulo ng daliri, pagkatapos ay patak ng dugo sumugod patungo sa holijing bato, parehong sinipsip sa storage plate na nasa ibabaw nito. Ang holijing bato ay kumikinang na may maapoy na kulay na parang ambon ng dugo. At gumawa ng mga hindi pangkaraniwang ingay ng dagandong. Hindi inaasahang bulalas dito, sabay-sabay doon mga sinag ng liwanag na bumaril mula sa mga holijing bato. Sa mga maswerteng meron tayo nagising ang katawan at mga ugat, lalong umalingaw-ngaw ang tunog ng saya. Mas maraming tao ang gising kaysa magdiwang, lalo kaming nagigising, same last year hindi gising taon ngayon. Ang ganda ng bahay ko, medyo masama ang loob ko dahil hindi pa ako magising. Ang pag-ibig ng espiritu ay parang tuta ngayon, may pagkakataon akong kagatin itong walang kwentang bagay, hahaha, sayang lang, ganyan pangarap mo rin magising ang ugat ng espiritu ngayon. Humiliit ang aso, mamaya ay mga sarkastikong pananalita na may mga tao, hindi mo alam ang sarili mong lakas, bakit hindi mo alam o bakit gusto mo pa pumunta dito para magdusa ng kahihiyan, lete dan mock, tapos na ang kulay, wala na ang batang ito. O mas masahol pa, tulad ng paglilinis, humanda ka bukas, umalis ka na, ang nanay lang ng baliw ang nag-iisa mag-alala at ang banal na dibdib na leeg, halika, ina, maniwala kang kaya mo itong harapin. Ang mga mahiyaing mata na iyon ay nagpapahayag ng puso ni MH, sigaw, hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala, hindi sa pagkakataong ito ako ay ganap na muling nagkatawang tao. Hindi magiging normal na pangalan magpakailanman, kaya nasa akin na ang buhay nita. Ang tagumpay ay hindi dahil sa kalooban ng Diyos. Aw, para sa aking pag-ibig, sigaw pagkatapos ng isang stream, ang mainit na gininto ang palasyo ay misteryosong pinaitim noon. Sinipsip ng dibdib sa daloy ng dugong, sinipsip palaki ng palaki, umaalingaw-ngaw na parang talondam aloy at sinipsip ng black hole, walang kapantay na pagkabigla. Ang holijing bato ay tila naubusan ng enerhiya. Ngunit hindi pa rin ilinaw ang itim na lawa sa harap ng kanyang dibdib, tigil na tuloy pa rin sa pagsuso, parang sikim na hayop. Sila ay hindi lamang mahilig sa mga sorpresa kundi pati na rin ang mga lead sa atensyon ng punong elder, nagdulot din ng mga ngiti. Ang huling seremonya, bukas ang aking banal na ugat, kasabay nito, ang merkado para sa pamamahala ng kaganapan din, tapos na ang Divine Vein Sacrifice Ceremony. Ngunit pagkatapos ay kapag ang black hole ay sarado, pagkatapos ay pinalibutan ng gintong liwanag, ang tao unti-unti ding nawala. Nang makita yon, ang iba ay tila masaya, haha. Nabigo siya, tapos binary ka namin ng matandang hipon, isang masayang talakayan ay isang pag-aaksaya ng oras, akala ko nagbago na ang basura. Got the divine vein, pero parang sayang pa rin basura, hahawag pansinin ng mga komento, ako lang ang nakakaalam ng sikreto ng matanda na ang kanyang mga meridian ay nabuksan. Pagkatapos yan ang tingin ko sa babaeng lakke. Determinadong maghihiganti na ang pagbubukas ng Diyos, ang circuit ngayon ay ang unang hakbang sa kalsada. Paghihiganti na ina ko din, isipin ng kanyang anak na bigo, kaya malumanay na aliw, sabi na hinintay ng mag-ina ang pagbabalik ni Marky, tapos pareho silang aalis ng mansion para pumunta sa hindi ganoon kadali ang brain dead self na ito dumating upang manggulo at tumanggi na umalis ang mag-ina. Golden name Million House and subordinate, hinaranggan niya ang daan para sa mag-ina. Pinilit niyang dumaan sa Korean line ang men. Pabayaan mo na yung bastos na ugali, mom, sa sobrang galit ay hindi ako makapagsalita, bulalas, hihi, pero tinignan ko lang ang aking ina na may matingkad ng ngiti noong akong binuksan ang meridian. Bakit sila kailangan ko nang umalis? Narinig ko iyon. Hindi lang nanay. Ang bagay na ikinagulat ng lahat, sabay exuded ang ekspresyon ng di paniniwala. Balita kaagad pagkatapos ng milyon na iyon ay patuloy na kumagat, to not let go, sabi niya na although dumaan na ang liwanag ng banal na ugat, nagmamahal, ngunit hindi manatili, sabi niya pupuntahan niya ang crowd, bobo ba sila o ano? Nang makita yon, nagsimula na rin ang mga tao. Pinagchichismisan nila na siguradong mabibigo siya. Takot matanggal kaya gawa-gawa lang, kaya sabi nila, sayang naman. Ang pagpunta ay kahihiyan ng palasyo ng Hari Cryo, boring still biting no how, sabi niya, wag mong sabihin kung bakit walang pakialam si kuya, kung maaari mong buksan ang tunay na banal na ugat, kung gayon ang ating yaman sa paglilinang ay magiging para sa inyong lahat, ngunit kung hindi mo bubuksan, okay, kung hindi, ikaw ang bahala sa lebadura. Agad na naputol sa kanahulog ang dalawa pribadong pag-iisip ng milyon-milyong Diyos. Ito ay ipapakita ko sa iyo kung paano ang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Ang practitioner, masyadong magastos ang kampanya para makuha ang Forbidden City. Nagkataon lang na may matabang talong na may pangalang Duangdo. Pagdating sa pinto sa sandaling iyon, ang manager ng session seremonya upang ipahayag na ang mga nagbukas ang mga meridian ay naghahanda upang subukan ang kanilang antas. Ayon sa division, mayroong 7 antas. Ayon sa pagkakabanggit ay ang likas na paglikha ng Yellow Mysterious Earth and Heaven. At sa wakas ang hari ng mga tao, kinakabahan, hindi ko alam kung maday gising ako anong level, tapos manager ang seremonya ay tumatawag ng pambungad na pahayag na sinundan ng agad na bumaril ang liwanag mula sa holijing bato. Sa panig ng mga nagising ang banal na ugat, sumunod ay ang eksena namin ng kaguluhan.
Ang mahiwagang antas ng orange na haligi ng liwanag ng banal na ugat ako ay pula at ang aking kulay ay dilaw. Gintong antas ng lupa pagkatapos ng ilang sandali ay walang sinag tuwing umaga, bigla akong nakonsensya kay Kay. Magkaroon ng pagkakataon na hamakin at tawagin kang talunan walang hiyang kumakapit para pumatay ng malinaw hindi mabuksan ang lumang meridian, nagpapanggap na matanda ano ito. Nakita ito ni Trionom at kaagad hahahalika dito dali. Be my dog, maluwag na sagot ko another stupid dog sentence above than you guys pinag-uusapan ng mga matatanda ang kinalabasan ng araw na iyon. Ngayon napakabuti, mayroong 2 tao na maaaring magbukas ng espiritu. Ang underground circuit ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Nang mansyon ng dakilang Elder Volchus sinasabing numero 1 henyo ng bansa ang tiyan yuan mo tiyan ng pamilya mo ay naging paggising ng likas na banal na ugat ngunit ang pamilya ay parang tubig na nagtutulak sa bangka pataas nakakatakot talaga ang bagong tangkad. Nagpatuloy ang matanda sa pagsasalita tungkol sa likas na palso. Kung milyonaryo tayo, pinag-uusapan natin ngayon. Naputol ang pangungusap ng direktor ng seremonya tapos sumigaw siya sandali meron ay nakatayo pa rin doon ng lalaking hindi mabuksan ng meridian. Sinusubukan ba niyang paglaruan ng tsaa, malaking tao? Nakilala agad ng matanda ang Diyos bilang agad namang lumingon ang lalaking pinangalan ng second elder. Say sir forgive that guy is say itataboy ko agad siya sa kahihiyan ng mansyon ni Marky. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga gwardiya na arestuhin siya. Baliw ang pamilya ko dito pero sumisigaw sila na walang inutil. Sira na naman ang gamit ngayon sira na lahat ang gizzard apoy na nagnininga sa buong katawan. Hello everyone, welcome back sa nakakatuwang kwento. Ngayon ay nagpapatuloy tayo sa ikalawang yugto. Nang nakaraang serye ng Lord of the Three Realms habang naghahanda ang mga lalaki na maging sundalo ng isda na makalabas na lamang siya sa altar ay nagpakalakas siya. Upang buksan ang banal na ugat na hindi alam ay magbubukas ano ang ugat na sinusunod natin bago simulan ng kwento guys bigyan mo naman ako ng like at share more motivation para sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel pagkatapos ay bigyan mo ako ng pagpaparehistro salamat gumalaw kayo dahilan niya gumawa nagulat ang lahat at nataranta na hindi nila alam superpower ang nangyayari panghalip kayong mga lalaki tumigil sa paglipad ng mga taong nakatayo sa paligid ngayon ang basura ay tumatawa mock my handsome big potato ang mukha ay kasing lunt iyan ang puno ng saging buksan ang banal na ugat hindi ako naniniwala na ito ay paano mapangalanan ang katotohanan na basura ngunit ang tunog ng panaghuy lupain ng walang katapusang kabiguan pawis na pawis din sinom nang makita ang mga langgam. Damn this guy awake and the divine vein from kapag kaya hindi na kailangan sabihin kung sino ang nakakaalam mas masaya ako ngayon, mama. Naluluha sa wakas ay bumukas ang kanyang anak nakuha na ang ugat. Gayunpaman, ang pangalan ng ina at anak nakita iyon ni Trionom at agad siyang nahiya. Ano ang punto ng isang maharlikang antas ng banal na ugat? Kaya masaya ang pangalan ng bata pagkatapos ay magdagdag ng mga salita nakikiramay si nanay na walang silbi ang lalaking iyon sa loob ng 10 taon. Ilang taon na kaya akong tao normal dapat nagsasaya nang makita iyon, agad na sinabi ng dakilang elder, ginaisang din niya ang banal na ugat halos hindi maintindihan, nagtaka ang manager ng seremonya kung bakit ang batis ang banal na liwanag ng mga meridian ay nananatili. Kaya matagal at mahal pa rin ito ngayon magpatuloy hindi pa rin ako kontento sa resulta. Ang kasalukuyang antas ng royal ay hindi pa rin sapat ipagpatuloy mo kaming maging matatag muli up everyone teacher ang nakakuha ng towers mas nakakagulat sa nangyari guys ang mga meridian ay tumaas. Oo, biro, liwanag. Ang mga meridian ay maaari ding magbago, kaya lubos na nasisiyahan sa paggamit ng nayo nagpa siya ang Forbidden City Guard na patuloy na makita ang pagtaas ng iyong mga meridian sa anong antas ng ina at anak ang mukha ng lalaking iyon ay kasing itim na ngayon ng isang pinakuloang puwet ngunit malakas pa ang bibig haha ito lang aksidente lang hindi ako naniniwala ang kanyang mga banal na ugat ay maaari pa ring i-upgrade. Oo, isa lang siyang basura. Ang kabiguan ay ang pinakamaraming maaaring dumating ito pero bago pa ako makatapos magsalita ay naputol na agad ako. Hindi makapagsalita dahil sa banal na liwanag ng mga lalaki muli ay nagsimulang magbago ng higit at mas malakas kaysa pagkatapos ay maabot ang antas ng lupa ng pakiramdam buntong hininga ulit oh god magbago ka ulit tapos this time naging dilaw Diyos ko, ang pinakawalang kwentang basura sa Sea Prefecture. Maaaring buksan muli ang antas ng lupa na banal na ugat guni-guni kung magpapatuloy ang liwanag kung level up ka, ang susunod na level ay heaven level. Sa oras na ito ay wala na ang mag-ina. Kumalma ka paano ka magiging inutil ang bagay na iyon ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa akin ang galing ko bakit hindi ako naniniwala sa sarili ko hindi ako naniniwala kung bakit huyan lang ang level ko binigyan siya ng titulo ng kanyang ina sa panahong ito sa sobrang saya ko hindi ko mapigil ang matawa hindi kami nagpakita ng tatay ko noon sa sandaling ipinahayag ang ilan ng mga tao ay dapat na cross-eyed na mamaya sa lupa tataas pa ang posisyon niya sa mansyon ng Marquis. Ang buong anak mo ay nababalutan ng insenso kaya naisip ito ng lalaking si Trionom. Nananatili pa rin ang mga araw ng pambubuli sa akin binugbog niya ang kapatid ko hanggang mamatay agad na tumakbo palayo no kailangan ko siyang sirain bago niya magawa magpakatatag ka, sabi nito habang sumusugod sa kanya. Nagulat at natakot sina mama at papa. Pinasigla ng bato at ng pangalawang asawa ang karamihan. Tinalo ng anak ko lahat pagkatapos nagulat si Doc Trionom na anong gagawin niya sisirain niya normal ang seremonyas madalas siyang nang-aapi dapat siyang matakot na maparusahan mamaya. Dito niya ginamit ang kanyang lakas upang lumikha ng isang bilog paikutin bago kamay diretso sa tao nagbabalak na direktang tumama habang si M ay nagising siyang sumisigaw na parang sinundot na toro die for me, nakatingin lang ako sa kanya tulala lang ako anong tanga stupid narinig na galit ang pamangkin na iyon sigaw ng aso anong bastos ang sinasabi mo maglakas loob na sirain ang seremonya ng pag-ibig mamaya one word go tapos wala na yung manager ang paggising ay nagpapakita rin ng tanda ng pagdating ginawa ni Tianom para sa kanyang pamangkin lumipad ng 10 metro ang layo tulad ng Indian movie pababa sa lupa asno hanggang sa kalangitan karamihan ng tao hit around tuloy ang chismis ang paring tawista ay nagkusa na kumilos para sa kapakanan ng mga tao. Siyempre, Trionom GM. Sira ang seremonya ay talagang walang galang ang ilong ng Daoist na pari ay mas mahusay kaysa sa 1,000,000 mga Diyos. Ay ang antas ng lupa ay itinuturing na likas na matalino siyempre hihintayin siya ng Daoist priest. Natarante na naman ang pangalawang babae.
Oh, sabi ng anak ko tumakbo siya sa bata ako ang ganap na paraan nasa kamay ng nagalit si Mother Trionam dahil naisip niya yun konti na lang at baka mapahamak ka ngunit siya ay wasak ngunit hindi magalang na maglakas loob na ituro ang mukha ng pari at sumigaw ikaw na naglakas loob na lumabas ibigay din ng aking anak sa daw truong laking gulat ko. I never thought she would dare. Kung hindi mo siya iginagalang, pagtatawanan ka niya. Ngayon ang pangalang Trionam ay lamang ungol ng kanyang bangkay at sa kasibok nang makita iyon, naglabas ng lakas ang dalawang hepe. Ang matandang lalaki ng palasyo, mangyaring itigil ang Panginoon. Galit ngayon alam niya ang takot ngayon lang dahil sa sobrang excited niya, nakalimutan niya ang lasa. Ang pari ay isang taong hindi niya kilala. Mahawakan habang malambot continue the fate still destroy for me sigaw ko pataas pagkatapos ay patuloy na nagbabago ang sinag ng ilaw nagulat na naman ang lahat ang langit ay ang antas ng langit na banal na ugat na umaasa maaari siyang marang sa top 20. Sa pagkakataong ito, nanalo siya sa pagsusulit sa Yuan Dynasty. Maganda ang panahon at handa na ang palasyo. Pagbabago ay talagang hindi inaasahan ngunit ang tao natuwa rin ng pinuno nang makita ito. Naging isang makalangit na banal na ugat. Inang mga lalaki pagkatapos ay sinira ang A sa kagalakan para sa bata sa wakas may kinabukasan na ang anak ko maliwanag at tulad ng inaasahang pangalan million years ago, hindi ko na natiis na sumigaw. Hanggang hindi siya hindi makapaghukay paano magiging heavenly level ang basurang iyon. Ang malakas na espiritu ay sigurado na ang altar ay may mga problema. Galit na galit ang pari ng tao sa pangalang ito. 7 beses na sinira ang kanyang seremonya sumigaw anong pinagsasabi mo talo hoy gusto mong sisihin ang altar gusto mo pa bang mabuhay? Nakikita ni mama at papa. Kaya nataranta si Lina tumakbo para magtago. Bungangan ng cerebral palsy kung anak pero galit na galit siya pinakita pa rin niya ayaw niya, nakita niya iyon at sinabi ang anak ay hinding-hindi mapakali. Pagbalik ng ginang, bibigyan kanya ng bahay. Alam ko kung paano makinig sa'yo, mahal kong babae. Agad nang umiti para ipakita na delikado siya oo kung higit ang lakas niya mataas tapos pagbabanta sa posisyon ng amo ang mas matanda sa ginang ay tiyak na hindi patawarin mo siya sa pag-iisip tungkol sa heavenly level divine vein ay hindi sapat na masama na kaya nagpa siya na huminto at magsimulang muli nakita ito ng karamihan at nagsimulang magbago. Ang mga unang taong tumatalakay sa kakaibang liwanag sa tao nagbabago muli ang milyong Diyos ayon sa sitwasyon malamang na magiging diwata ang larawang ito mga ugat ng Diyos o Diyos ko, ang buong bansa ng Tien Nguyen mayroon lamang isang tulad na Daos na pari. Excited na din yang isang yan haha kung ang pangalan na ito totoo na ang likas na banal na ugat ay ang mansyon ng Marquis. Para kang tubig na nagtutulak sa bangka pataas ang dakilang elder na ito ay magalang ding bumabati sa panauhin. Haha salamat sa mabait mong salita sir muling nagmuni-muni ang pangalawang elder. Kung ang pangalan na nagising sa likas na antas ang posisyon ng Grand Lady, gayon paman, ay tumanggi. Iniisip ko si Gian na makarinig ako ng ingay sa kabilang side. Sa ilalim ng cut-off na ilaw ay muling nagbago tignan mo ang bigas bakit nabawasan. Pagkatapos ay patuloy na bumababa ang ilaw mula sa ang asul ng antas ng langit ay naging dilaw. Ng ground level pagkatapos ay pababa sa orange ng misteryoso level at huminto sa pula ng royal level this bakit naging hari. May palso ako, kaka. Dapat ikaw yun. Nakikita ng Diyos ang pangalan ng milyong Diyos ay hindi karapat-dapat. Ang banal na ugat ng masa abala sa talakayan at kaguluhan ng araw na kalangitan ay ang pinakamababang antas lamang sayang ang oras ng lahat. Ang basura ay basura pa rin nangangarap pa ring maging isang katawa-tawang henyo hindi pinalampas ni Trionam ang pagkakataon. Kagat-agad haha royal level lang nahihilo ka isa pa lang tayo ang pangalan ng nabigong lumpo, ang Daoist Priest, ay nagpakita rin magmukhang nang hihinayang dahil kaisipan ang makikita nakakalungkot na makakita ng genius na ipinanganak. Sayang at walang makakapigil nito ngayon. Sa akin din ang pangalang Trionam ay heroically advances ngayon sisirain kita nabubuhay ka ng mas masahol pa sa kamatayan aking anak blood run away nag-aalalang sigaw ni nanay agad na tumalon ang pangalawang babae para pigilan siya. Sinabi na sa altar ay hindi umabot ang mga banal na ugat side ng mga babaeng kasali nag-aalala rin at nilalagnat ang Grand Elder. Kung ang Diyos ay abolish na ang sakit ko alam na agad ang gagawin matanda agad na tumalon pababa para pigilan ng matapang na si ay hayaan mong gawin ang sakripisyo sumugod lang ang matandang matanda. Malakas na sumigaw gayon paman ang pangalawang elder agad na hinampes si Tio at napatigil. Hoy, elder, ano ang pagmamadali? Nanghihinayang siya na ang mga junior lang biruin mo, bakit kailangan mong gawin yon? Tense up na parang ungol ng matandang yon at ngumiti ang makasalaan ng matanda ay hindi man lang nag-abala. Bigyan mo ako ng moldita na bansa tumalon sila ukwat at sumugod para kainin ang buong halaga. Pangalan ng pangalawang elder hindi rin maganda o mahal kung gayon dapat makita kung ang Grand Elder ay may ganoong kakayahan agad na sumugod ang dalawang matanda sa isa't isa upang gumawa ng kaunti. Bumubuhos na parang apoy ang teknolohiya at pandaraya na manghana naman ng mga tao. Hindi ako nagkakamali ang dakilang elder go help that useless guy pero kahit tumulong ka okay lang walang kabuluhang napatigil ang matanda at ang pangalan ay Trio malamang baldado ang Diyos na ito isipin mo na lang naging phoenix ako pero parang manok lang dapat siya napaka-desperadong sigaw ng pangalawang matanda malaki na may pangalan ng Trionam NHI Young Master mabilis hindi ko mahawakan ng matagal. Pangalan Trio agad namang tumugon si Nom sa katumaas ang buhok crush up at sabay gamit ang Tien move ang ina ng matanda at ang matanda nakita iyon ng matanda at nabigla. Huwag, Nay. Huli na, boring na pangalan ngayon parang baliw mukha na distorted haha, walang Diyos na makakapagligtas sa'yo. Tapos tuwang-tuwa ang nanay niya anak ko wala akong pakialam nagmumuni-muni pa rin ayan ngayon lang nag-iipon ng lakas agad na binuksan ng mga lalaki ang kanyang mga mata at sumigaw ng gusto mo akong sirain karapat dapat din sa pangalang Trionam pagkatapos ay nagulat anong sinabi nitong walang kwentang lalaki bumukas ang mga ugat ng anghel at sumigaw ang lebadura. Sinundan ng isang rumbling sound like asul na liwanag na parang tubig baha ng liwanag sa paligid papunta na ang lalaking mahilig lumipad, si Trionam.
Sumugod pagkatapos ay ang karamihan ng tao nagkagulo silang lahat sa kanya at sa kanyang asawa na hihilo talaga ako tapos fairy ako Angel Vane anong kapalaran ng aso niya ito ay isang hakbang patungo sa langit. Oh Diyos ko! Ang likas na banal na ugat ng buong Yuan Kingdom isang ama na lang ang magsasalita ngayon. Ang matandang Dawes na pari ay nasa mabuting kalagayan. Baby kaya matanda kaya saksi isang henyo na ipinanganak na pambihira ng ang dalawang matandang lalaki ng Nguyen Quack ay nag-aaway. Bigla din kailangan huminto at lumingon tumingin sa dalawang matandang lalaki, labis na nagulat. Ngunit ang kanyang puso iba ang sitwasyon sa matandang ikalawang puno. Nag-aalala siya dahil gising na ang milyong Diyos. Katutubo banal na ugat pa rin dakilang nakatatanda sa maging masaya ka dahil pagising mo sa pag-ibig, mapapala ka. Ang ugat ng anghel ay magiging isang mahusay na suporta para sa matandang nagngangalang Triunum saka siya umalis na gising siya nang hindi sinasadya ng isang lalaki siya ay itinuturing na isang basura ngunit siya ay maaaring gumising likas na banal na ugat ay hindi maaari mong bawal dumaan sa akin ang swerte niya singilin ka ulit pumunta ka name nakatayo lang ang walang kwentang lalaki na hindi gumagalaw. Hindi nag-abala sa pag-iwas ng bahagya lang humihimik ang tunog na sinundan ng marahang hampas ng palad laging sira ang tiyan niya napasigaw ang matanda sa sakit na parang baboy na tinutusok. Kuya-kuya tapos bumaril sa malayo 10-10 metro nakahiga ng masakit sa sahig ng karamihan ngayon dinadala ako ng aking kasintahan sa maraming lugar emotional level na ngayon ang mukha ng lahat mapupungay na mata, nakabuka ang bibig sa hugis o palaging inalis ng hampas ng palad ang Tryo Nam o Diyos ko Tryo ang Nam ay ang gininto ang edad ng huling panahon habang milyong Diyos ay hindi pa nakulong o Diyos ko masyadong mahalaga ang pulso ng fairy god. Natakot ang matanda. Ang hirap noon isang henyo lang ang lalabas kung meron anuman ang kapalaran, hindi niya ito titiisin sigaw ng matanda pagkatapos ng loko. Lumipad iyon papunta sa matanda at itinutok ang kanyang espada sa mukha ng lalaki sinaktan ni Trionum ang isang henyo at nararapat na parusahan. Pinutol ang ina ni Trionum sa oras na ito nagmamadaling sumigaw stop, andito na po ako sir subukan mong hawakan ito anak ng isang asong babae hindi na makitang agresibo ang tubig ng palda ng ina-inay, mangyaring iligtas ako, matanda. Galit na galit siya kaya hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya hindi na kailangang magtago ng anuman sa puntong ito. Isang marangal na anyo pagkaraan ng ilang sandali hinampes niya si Has sa tagiliran at binalik niya ang pangalan niya Millionom ngayon ay hindi kung sino ang maaari iligtas ka ng matandang mag-ugoy ng espada pababa boring na pangalan ngayon luha tubig ilong ihi mula sa kalan lang ang alam makatipid kasama ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay sumigaw ang Diyos huminto at pagkatapos ay magalang na hawakan ng iyong mga kamay bago hiniling ng matanda sa Panginoon na iligtas ang kanyang buhay aso niya ang dami na naman mas nakakagulat kaysa sa paggising sa pag-ibig ang likas na banal na pulso ay tumatawag sa mga Diyos para sa kapatawaran para sa Trionum hindi ko narinig mali yung tipong laging binubuli ni Trionum. Dapat pa ba akong magtiis o may pakay siya iba sa kahit na ang pangalang Trionum ay hindi pa rin kilala hindi ako makapaniwala na humihingi ka ng tawad sa kanya. Baka masakit ulo mo matanda sumulyap sa akin at tinanong kung talagang gusto kita gustong patayin ang lalaking ito ay sumagot na may mukha puno ng hangarin na pagpatay o ako mismo ang papatay sa iyo ang astig ng asong ito after nakatanggap ng brain clearing technique mula sa sumigaw ang karamihan, kaya nga. Kaya ayon, ito ang layunin. Hindi niya inaasahang nawala ang pangalan ng walang kwentang tao ngayon kaya dominante pagkatapos magising parang naging ibang tao na siya. Kaya inalis ng matanda ang kanyang espada at nakangiting sinabi, haha good very good for his sake mapapatawad niya para sa kanyang lumang tulay network tumawa patuloy na naisave sa ganitong paraan pangalan milyon-milyong puno ng Nam ay nagkakahalaga ng pagkagat ng iyong mga ngipin sobrang nakakahiya, nanginginig siyang tumayo. Huwag isipin na maaari mong gisingin ng mga immortal. Nakakatakot ang ugat ng anghel straight face sumigaw si Men ng malakas hindi mo pinansin gininto ang edad para sa paglilinang hindi ako natatakot sa iyo, ang basura, nakikita. Kaya agad kong hinironggan ang bibig ng aso niya bibigyan kita ng 5 araw para gumaling pagkatapos ng 5 araw ay gagawin natin lumaban hanggang pamatayan square again wife oh one more time pagkatapos ng announcement ang pangalan mo ay TryUTHN ay masyadong mayabang tapos binuksan lang niya yung Divine Vein Cho kahit na mabuksan niya ang likas na banal na ugat pagkatapos lamang sa 5 pangunahing araw ay hindi maaaring pangalanan Trionum anyway ay na masyadong mayabang ang late golden age dahil minalas siya ng kanyang kapatid, naging milyonaryo siya. Ang mapait na bato ay sumigaw na maghintay ka pagkalipas ng 5 araw ay personal kitang sisirain. Saka siya tumalikod para sabihin sa kanyang ina Terra na, nakikita din ng mga Diyos oy, binigyan kita ng asong ito. Iniligtas ko ang buhay ng iyong tiyuhin para sa iyo mabuhay ng 5 araw pang ibigay ang lahat ng kaluluwa ang bato sa taong nakaupo dito ay itinuturing na ang sweldo ng pag-ibig sa pagsasabi ng paumanhin para sa pangalan ng milyong Nam Long million gods hindi ka nalalayo gusto ko pero sarcastic ako. Nako, hindi talaga kasing ganda. Aso, alam mo kung paano magbayad ng higit pa kaysa sa pagliligtas ng mga buhay tapos nagchichismisan lahat oo, sabihin mo pa rin milyon iniligtas din ng Diyos ang kanyang buhay. Ang kalsada ay ang Young Master NHI, ngunit kaunti pera ay hindi maaaring magbigay din maramaw sa sobrang pagod ko ay may nagligtas sa buhay ko. Ngunit marinig na siya ay galit na galit upang hindi mapahiya. Mas eleganteng inilabas niya ang pera ipatawag ng iyong mga Diyos ang aking mukha wala akong utang na loob sa iyo, mahal ko. Masaya din na makatanggap ng pasasalamat salamat Lin iyong jelly tumalikod na rin ng pamangkin at umalis, nag-iwan ng kumot. Nakatayong masayang, anong sakim na tao pakiramdam ko ay kakilakilabot na ang aking pamangkin ay nabigo. Sabi ko sa sarili ko sasabihin ko sa iyo in 5 days. Pagsisihan ng desisyon ngayon hoy nanay, lapit ka at maging mahinahon. Makinig ka tatanungin mo ako kung sigurado kang mananalo nakuha ang lalaking iyon o hindi pa rin mayroon na siya umabot sa huling yugto ng antas ng emperador at naging isang lumang isla same thought with Mother C that agad namang nag-oo ang matanda, Ryo Dantoy. Nagising mo ang likas na banal na ugat pero hintayin mong maging proud ka, dapat kalmayin mo ang isip mo. Ang paglilingang ng mga Diyos ay nagdadala din ng mga tao sa palasyo. Magalang, sir, magturo. Lumakad din ang matanda sa hangin, aniya. Eko makalipas ang 3 buwan hihintayin kita ang paligsahan sa Pomban ni Nguyen Quack mga magulang naaalala ko rin ito nang makita ko iyon higit sa 20s na kompetisyon kung makapasok ka sa nangungunang 50 posisyon ang una ay makakakuha ng gantimpala sa ibang pagkakataon.
Matibay ding pinagtitibay na gagawin niya sumali tapos clap-clap nang naputol ang pag-uusap ng isang lalaki. Ang kwento ng mag-ina ay naging isang magandang pangalan. Pilipit niya halos mahalin ng ikatlong pamilya Young Master, nakita ito ng third Young Master at natuwa siya. Agad na ikinaway ang kanyang kamay sa kanyang ekspresyon ngayon lamang hindi masamang pumunta sa akin sa 4 na araw ay gagawin ko agad niyang narinig ang lason at sinabing masayang nagpasalamat sa kanya at nangakong magiging tapat. Magiging kalabaw at kabayong pagsilbihan mahal kita. Pero sa likod ng tingin na iyon ay isang pagkalkula ng Fox dahil alam niyang nagising na niya ang kanyang likas na katangian kung maganda ang ugat mo, magiging maliwanag ang posisyon mo sa hinaharap. Gagantimpalaan ba ang sumusunod sa landas? Bihira siyang makitang nakatayo lang doon na nakatulala iwinagayway ang kanyang kamay at umalis, hindi nakakalimutang sabihin sa kanya kung masaya ka, hahayaan kitang makita ako. Tumanggi siyang sumunod sa ganoon muling nag-isip ng malalim ang Grand Elder. He speculated na dapat meron pa something secret kasi may karapatan naman siya mataas na posisyon sa gobyerno pero tumatanggi pa rin deny kaya mabilis walang return scene tungkol sa kanyang bilya kasama ang mag-ina lumapit din ito sa pinto, tinulak lang ang pinto at basta masayang kausap tapos biglang nagising sa pamamagitan ng maraming malakas na sigaw ng furry, tamkong, nagulat at napaisip ang mag-ina dahil sa pagkamatay na may pumunta sa pinto para manggulo pero pagbukas ko ng pinto, nagulat ako. Nagtipon ng mga tao, may dalang maraming regalo. Ang bagay ay naghihintay para sa ikatlong prinsipe, ang ikatlong prinsipe. Hinintay ka namin ng tuluyan, sa wakas ikaw. May pag-uusapan ako kasama ang ikatlong prinsipe na naghihintay sa amin nang makita ang eksenang ito, nakatayo lang ang mag-ina. Ano ito? Ang walang magawang bata ay napaliligiran ng maraming tao at pinisil flat sandals tamkong mangyaring tanggapin ang aking regalo ang mga ito ay 5 blok ng mataas na grado na spirit stones. Ito ay isang top grade elixir. Ito ay sutla. Ito ay ginto at iba pa at iba pa at iba pa at napakaraming tsaang pressure ay nauuwi rin sa away at away sa isa't isa itong aso, kung mauna ang tatay mo, mauuna ang tatay mo. Bumangon ka muna ay gusto lang umakyat ng tatay mo bago ang iyong anak na ito ay gustong bugbugin kaya sumugod silang dalawa sa away. Wala talaga akong magawa sa mga lalaking ito. Ang daming mambabala, men. Ang sakit talaga ng ulo at kailangan ko ng pigilan. I duplicate ito sa iyong mga gamit lahat okay pa nanay board din dati dito makikita ng mag-ina ang grupong ito ay palaging kailangang pumunta pasikot-sikot para maiwasan na naman ngayon door-to-door gift anong oras na. Pagbabagong nakatayo sa harap ng tumpok ng mga regalo mataas na parang maliit na bundok mahal ko rin exclaiming ang paparating ng mga mapagkukunan ng bilangguan ng mahal kita hindi mo na kailangang mag-alala pa. Kasama ang ina at anak ay mayroon ding kapayapaan ng isip para kay nanay ngayon ang pinakamasayang araw pinagpawisan lang siya para sa kanya sabi na kung alam daw ng tatay niya ang kagalakan ng ating mga ama ay hindi karapat-dapat sa atin kung siya ay binubuli, nasaan siya sa mundo. Sinoong lang ang tanging kamag-anak ko. Iyon lamang, hindi komportable na sinabi ni Anmen sa kanyang inaagad na pinagalitan ng hindi papayag I hate saying such things anymore kasi kahit anong mangyari tatay mo pa rin siya agad ngumuso at umalis hindi ako maglakas loob na makipagtalo sa isyong ito sa aking ina. Nalungkot si nanay pero naniwala siya. Balang araw maiintindihan mo rin dahil sa pagmulat kakaiba ang sitwasyong ito kaya bumalik na lang ako sa kwarto ko. Agad siyang umupo at nagsimulang mag-practice. Kumuha siya ng espiritong bato at sinubok ang eye absorption. Ang receiver sa harap ng black hole sa isang kisap mata bago nilamon ng dibdib ang lahat ng lakas ng nakita ito ng glazed quartz stone at kaagad masaya tulad ng isang ama, ang sanggol ay masyadong mabuti okay tapos ang bilis ko kasing si Mr. Tailing ang jet engine mo anak ng isang asong babae kayang linangin kasing bilis ko si Kim na kumuha ng maraming spirit stones sumipsip para sa akin sandali matapos mapuno ang espiritual na kapangyarihan, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sumigaw ng malakas para magdeklara noon ng batis nagsimulang dumaloy ang kapangyarihan sa kanya ginagawa rin ng kumot ang hangin sa paligid ang shockwave ng kapangyarihan na nagmumula sa ang kabaliwan ay natakot sa maliit na ibon sa labas. Hindi lang nakakadurog ng puso, nakakaingay din niyanig ng dagandong ang huling sulok ng takip. Huminto din siya nang marating niya ang emperador. Elementary level siya ay lumabas sa kanyang isip kapag nag-iisip-isipin ang mukha ni Tryon nung nakilala kanya. Pambihirang tagumpay sa paunang yugto ng antas ng imperial sa 3 lamang anak niya haha namatay ang anak niya 3 buwan haha pero wag mo akong kantahin ang dinamikong pagsipsip ay tumawid sa linya ng pag-iisip. Lalong lumakas ang iniisip niya sa paligid pinapanik ako ng bahay namin anong nangyari tapos nag-zoom out muli sa isang pula at itim na kidlat si gulat na gulat siya hindi rin niya pinansin malabong nakikilala bilang black hole at Diyos ang circuit ay pinagsama-sama, nakikita ko. Wala sa isip ang pag-aalala tungkol dito katulad ng legal na record ng Ingles ako ay nagsasanay at hindi ko alam na ito ay isang pagpapala. O kung hindi, huwag mong pansinin ang pag-aalala magpatuloy sa pagsasanay ngunit makalipas ang 4 na araw sir sobrang ingay ng pinto madam kailangan ko makita ikatlong young master iligtas mo ako gayunpaman pinigilan siya ng kanyang ina. Sinasanay pa rin ng dakilang elder dito agad na iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at tumigil sa pagpraktis. Practice kasi nakikilala ko ang boses ng biggay ang matanda ay walang oras na kumatok sa pinto noon tumalon sa apoy at magsunog ng mabangis buong katawan hindi mapigil ang umungol na sugatan ako nasunog, pangatlong young master, iligtas mo ako. Iligtas mo ako nataranta ang nanay ko kuya, ano ang nangyayari sa'yo? Inabot niya para tulungan siyang tumayo ngunit kailangang hilahin kaagad pabalik ang kanyang kamay agad-agad dahil buong katawan niya ngayon mainit na parang pugon, agad niyang pinaalalahanan ng kanyang ina na ang kanyang lason ay nagkakabisa kumalat sa buong katawan saka nag-aalalang tanong ni Bibi Mother anak ano ang dapat kong gawin ngayon hintayin mo yan para ay pakitang hindi tama si nanay rest assured, may baby dito, tapos susundan pa ng swerte green force growth at paghahanda ng hugis ang pangalan ng dakilang nakatatanda ay pagkabigla ng isang ina. Oh, itong leopardong anak ni Dom pigilan ng dakilang elder sa tamang panahon mata sumigaw sa mga Diyos mo ikaw at nagkaroon lang ng oras para sumigaw ng, diretso ang mukha niya. Pinalipad siya ng dibdib niya ang bakuran ay gamulong parang patay na aso umubo ng isang bibig ng dugo, galit niyang tanong. How dare you be so cruel to me, mom? Nag-aalala rin ako at tinanong kung bakit ang lalaking yon. Inatake na naman ng anak ko ang amo.
Tapos mura lang sumagot na hindi inatake niya ang Kapitan El. Tinuro niya sinabi ng matanda na si Vong Mao na siya ay nagkaroon lamang tulungan ng Laos na supuin ang lason, yun lang, matanda. Ngayon ay biglang napagtanto na ito ay apoy ng lason sa tao ay pinigilan ng temperatura sa mga tao ay naging ina na rin sa panahong ito. Nalaman ko lang na anak niya pala tumutulong lang sa matanda. Ang dakilang elder na ito ay hindi rin tao. Ako ay magalang na nagpapasalamat sa pagligtas sa aking buhay. Nais kong maging isang perlas o isang kabayo upang gantihan ka magpakailanman. Buhay ng 1,000,000 palad ng mga lalaki law na pagtanto din na naabot niya ang pangunahing antas ng Yellow Emperor. 3 araw lang ang bagong semestre, sobrang nakakatakot. Kaya nagpa siya siyang yakapin ng mahigpit ang hita malaki sa mga lalaki na huwag hayaang mag-isip. Ang matanda agad niyang sinabi na ang kanyang lason sa apoy pansamantalang pinipigilan lamang kung nais ang kumpletong lunas ay nangangailangan ng karagdagang paggamot. Iyong gamot, sabi niya habang dinadala ang papel, kumuha ng panulat at sumulat ng race eta para sa matanda. Nang matapos ang gamot ay agad niyang ibinigay ang race eta sa doktor. Elder, kapag tumatanggap ng race eta siya din duda na alam din ng mga lalaki kung paano magbasa ng alchemy mga halamang gamot sa mga race eta. Medyo nalilito siya dahil sa maraming uri ng gamot na hindi pa niya narinig ng ilang uri. Pagkatapos ay madaling mahanap at ipadala ang order kaagad. Tumalikod na hindi nakakalimutang sabihin sa kanya na kung walang nakitang species ng winged grass sa kahit ang mga Diyos ay hindi makapagliligtas. Matanda na lang kalkulahin ito sa kanyang sarili. Medyo natarante ang matanda at agad na naging kaibigan. Halika yakapin din kalawang pao. Diyos ko mahal na Ginoo, mangyaring tulungan mo ako. Kahit anong sabihin mo pinapakinggan ko lahat. Natarante rin ang ina, hindi inaasahan nakakalat ang epidemya. Ang mga matatanda ay palaging nagpapakita ng paggalang marangal, ngunit ngayon ay nakayuko ang unan sa harap ng kanyang anak ay parang lahat. Ang mga bagay ay nangyayari ayon sa kanyang mga kalkulasyon. Ngumiti si Daktang saka tumalikod. Sabi sa Grand Elder na may itsura, I'm reluctant to do it but hungry, okay? Tingnan mo kulang ang recent expression mo. Hinawakan din ng magliligtas ng kanyang buhay. Ang inaalangan niya ay tumingin siya sa ibaba. I'm sorry pero kailangan mong sumama sa akin. Kailangan kong pumunta sa templo ng Lakdan minsan. Tapos lumipat din yung Sinkailak. Ang templo ng langit ay pareho na ngayong pangalan ng dakila. Dumating din ang matanda sa harap ng pintuan ng palasyo. Kahit na ang makapangyarihan ay dapat namangha sa laki ng templo kung saan ipinagpalit ang mga dakilang kalakal ng Ho. Ang unang Tianguyang Kingdom ay bumalik hilingin sa dakilang elder na makita ito. Ito ay totoo. Ang templo ng mga Diyos ay hindi ang lugar na kumpirmahin ng matanda. Determinadong hindi mali saka siya nagsimula ipakilala ang tungkol kay Lakdan din kay G. Min, kilalanin natin si Lakdan din. Nahahati sa 3 palapag. Ang unang palapag ay para sa lahat, maaaring makapasok. Sa ikalawang palapag lamang para sa mga may kapangyarihan kay Huyan. Ikatlong antas o marangal na katayuan, kung gayon ang mga alchemist lamang ang maaaring umabante. I found it quite interesting kaya pumasok ako. Sa telepono din, huwag kalimutang paalalahanan ng malaki matatanda. Sundin ang mga tinik. Maaari ang gamot. Papasok pa ba siya dito? Kapag naglalakad siya sa unang palapag, nagulat siya dahil meron maraming tao at maraming paninda. Ito ang mga larong ibinibenta sa mga stalls. Maingay na bargain. Gayon pa man ang mga kalakal, masyadong pangkaraniwan ng chemistry dito. Kapag nakikinig sa iyo, ganun din ang pinuna ng may-ari ng shop. Medyo bitter. Tapos nagpa siya siyang umakyat second floor para ituloy ang panonood, pero hindi pa ang hakbang ay nagambala ng isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Chu NHI. Huminto na may masamang tingin. Gusto kita. Nag-fill up din ako ng form. Malumanay na tanong ni Tin. Again, bakit gusto mo akong harangan? Dahilan? Ano ba ang mahinahon niyang sagot na mahal niya ito? Hindi ko alam kung ano ang gagawin, ngunit tingnan mo ito. Kung saan ang Kauhongkat Temple ang unang yugto ay gusto ring pumunta sa ikalawang palapag, ngunit hindi umalis ka ngayon. Nagseselos ako. Ama, ang asong ito ay ingatan ng iyong ama. Paano kung gusto mong pumunta sa ibaba? Elder, tingnan ang init ay napakainit ng dugo. Agad na dumating mahabang payo. Tamkong to, huminahon ka. This matter is for the old man to solve. Galit ako. Handang sumama sa banig, iwinagayway ang kamay ng matanda at sinabing, sige na. Tumabi ka, bigyan mo ako ng pangalang Chu NHI ngayon. Mabangis din, mabangis ama aso. Nangangahas itong pumunta sa aming templo ng Lakdan. Bumalik ka ngayon, sasabihin sa iyo ni tatay kung paano maalat ang tubig dagat at ang daming tao sa paligid. Nagulat ulit ang paligid dahil na naman may nangahas na manggulo sa Lakdan din. Dahil dito pati ang pangalan ng utusan ay naroon na. Ang gitnang edad ay puno ng isda. Kahit si Men ay hindi makatiis ng isang galaw. Ay isang itim na mukha. Ang isang manual na manggagawa ay may lakas pa. Halika, ngayon ay bibigyan kita ng isang alaala. Mahirap kalimutan, anak. Makita ang daya. Nakaramdam na lang ng inipang matangkad niyang ang si Min. Para kang nakaupo sa ilalim ng balon. Kailangang dahan-daang paikutin ng mga binti at igulong ang katawan ng bahagya. Malumanay na parang sayaw. Si just need like. Kaya na ang daya nang nagulat siya sa bakla. Patuloy siyang itinulak pasulong ng parehong puwersa. Patuloy na parang baliw na toro habang siya nagulat pa rin at nagpanik, pero hindi pa saktong magtakip. Tapos sampal ng mahinang sampal ang kagandahang loob na ibinigay niya sa kanya. Hayaan mong maghalo ang ngipin at labi niya. Patuloy ko siyang mamahalin itong aso. Ang aral na ito ay dapat pa rin ibalik mo. Ang isa pang sampal, muli siyang pinalipad ng 20 mm. Nabasag lahat ang pinto at panga. Lumipad siya. Umikot ng ilang beses pero dumapo ng malakas para pagtawanan din ng mga kwento sa labas. Ang narinig ay dapat na hindi namamalayan na humipo muli marahas na ngayon lang ang mga kasukasuan ng buong katawan. Pero ngayon wala na siyang pinagkaiba. Isang patay na asong nababad sa tubig. Nakahiga siya sa ibabaw. Anong masakit na daing na lupa o sumisitsit talaga namang uwak. Nang makita yon, huminga ang karamihan. Bunganga na puno ng pagtataka. Akala niya baliw. Tapos dahil ilang araw lang ang nakalipas, kahit pangalan ng likas na martial arts master ay dumating upang magdulot ng kaguluhan sa templo. Bogbog din pero malaki pa rin. Tingnan mo ang paraan ng pananamit niya. Hulaan na nasa mansyon siya. Gayunpaman, ang tao ang bawat bahay ay pareho. Ngayon mamatay ako sigurado. Nagulat ang handyman. Gumapang ka, maglakas loob kang lumabas. Kamay sa akin, elder, then face. Huwag putulin ng dugo sa likod ng North Mount. Oh my God, my little ancestor. Bakit ikaw maglakas loob na gawin ito dito? Tingnan kaya tao. Tanong ulit para lang sampailan niya ako. Pabalik. Huwag mong hayaang tamaan ko siya. Lakdan. Ganyan ba talaga kalakas ang kuryenteng ito? Oo. Pangatlong Young Master, ang Luoshine Palace ang lugar na dapat puntahan. Ganun talaga. Sige na, iwan mo na lang ako dito. Ito ay isang matigas. Kung sino man ang maglakas loob na lumapit magdulot ng gulo sa Lakdan din. Ako ay isang babae. Pagkatapos ay kumuha ng paninindigan ng karakter.
Mula sa ikalawang palapag pababa sa makinis na perlas isang paso ng asin ngunit ang kaluluwa hindi masyadong malaki hindi sa aking panlasa ngunit sa pangkalahatan nito ay medyo malabulem ko nakasuot ako ng pulang damit na may biyak sa buong katawan. Siguradong maayos ang mga lalaki sa ibaba. Kita mo lahat ng scenery sa loob hihi pero taliwas sa mood ko ngayon naghiyawan na naman ang mga lalaki sa baba. Siya ang matigas na demonyong sila NHAhan siya ang disipulo ng master ng palasyo, naririnig ko. Ay isa ring henyong alchemist status medyo malaki lahat guess na ito me no way, tingnan mo kung may suporta sa lalaking yun agad na gumapang ang janitor dog at umiyak. Ang margin na ang mga lalaki ay napaka-agresibo at dominante bugbugin din siya kung hindi siya dumating wala na siya pero may pananabik mula sa kanya saka siya sinampal at plus a jaw drop siya manghuli kahit isang walang kwentang hong kahit baguhan kagaya mo hindi marunong maglinis kung gayon bakit kailangan mo siyang itago. Ako ay mas malakas kaysa sa iba gaya ng inaasahan ng unang demonyo malas na pagsasalin ay foaming meter na nakahiga na hindi gumagalaw. Maligayang pagbabalik sa Masayang Story Channel ngayon ay magpapatuloy tayo ipagpatuloy ang ikatlong volume ng kwento ng Panginoon ipinatawag ng tatlong kaharian sa nakaraang yugto ang Diyos kay Lak. Templo upang mamili ngunit natigil sa gulo na hindi alam na malulutas ni paano tayo magpapatuloy paki-follow po bago pumasok sa story maglaan ng ilang sandali upang mag-like at mag-subscribe channel para sa higit pang pagganyak pagkatapos masira tapos ang aking housekeeper girl na si NHAhan bumalik ka para lokohin ka, mahal kita, hindi mo ako kailangan alamin kung anong katayuan ang dapat mong hawakan ilipat ang iyong kamay sa templo ng Lakdan at mamamatay ka ang Grand Elder ay lubhang kinakabahan at ang pera ay darating. Halos malayo sa ama ng road manager actually tapos hindi alam ng pangatlong anak namin ng rules dito at doon ngunit umaasa na ang mapagbigay na pangungusap ay umalis pumunta ka dito at makinig sa kanya parang kinikilala kita bilang binuksan lang ng young master ang likas na banal na ugat. Namula ang mukha ng Marky nang makita niya ito. Oh my god, tama ang narinig ko. Muling nag-usap ang mga tao sa ibaba. Una sa hindi kilalang tao, Kuya Open ng mga Meridian ay nagtataka kung paano ginamit ang pangalan ng mga baga. Ang bagay ay maaaring magbukas ng likas na banal na ugat. Ang pag-alam sa kwento at pagtawanan sa kapwa ay matalino. Mabagal na balita ngunit ang buong grupo ay sumang-ayon na kahit na ang numero unong henyo ng orihinal na bansa ay mayroon halika at huwag kang manggahas na gumawa ng gulo dito napakayabang mo, sabi ng mga ito. Kaya hindi ko alam basta gusto ko ang bahay number 1 ako sa bansa, anong couple? Kailangan ko din siyang tawaging lolo haha samantala, si NHAhan ay sobrang nag-iisip dahil inilabas niya ang kasamaan ng isang likas na malakas na tao patungong mahal kita, isa lang ang bahay ko maliit na royal rank pero hanggang kilay hindi masyado pero hindi pwede para mawala ang mukha ay tumalikod siya para magbanta gusto ko na nagdudulot din ng gulo dito alam ang kahihinatnan pero narinig ko agad tumatawa ng malakas at nangaalipusta, sinabi niya, kahit ngayon lang siya nandito ang kapatid naming si Min ay pamapalo pa rin gaya ng dati. Nang makita yon pinagpawisan din ng karamihan. I'm sorry for that, para kang sinasampal. Sa kalye NHAhan ngayon lang siya nagkaroon mapapatawad kita alang-alang sa mansyon ng Marky at dahil he was a genius pero hindi na kaya niyang bitawan gaya ng inaasahan niya agad itong pinulot na parang baboy na kinakatay ang asong ito at ang tunay na kapangyarihan ng pagsabog lumingon kay Mr. Men at sinigawan ng aso maglakas loob kang insultuhan si Lakdan ngayon ang aking kuryente ay ipapaalam ko sa iyo ang pagsulat ng kamatayan paano ang pangalan ng dakilang elder. Twist up ulit oh my god please help huminto at isipin ang mga kahihinatnan. Nakita niya yon at marahang tinapak ang balikat niya. Ibig sabihin ay hindi na niya kailangan pang hingin ng trabahong ito nalutas niya sinabi niya na siya hindi ako mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo, babae. Kung gayon ang paghamak ay hindi alam kung saan kukuha ang pag-iisip na hindi siya maglakas loob na kumilos patayin mo ako pero mahal kita tapos wag mong sagutin ngunit idinilat ang kanyang mga mata at tinitigan ng set malalaking suso ng kapatid kong si Lem oh my god saka tumingin ng diretso, malaki ang kaluluwa ng babaeng ito and so white let me drool ang pollen ng kaligayahan ay may kaaya-ayang aroma na tila malapit. Dito siya nagsasanay ng tanduang pill. Biglang naputol. Parang ngayon ka lang ay pinapansin ito pala ako madilim na. Hi guys balik na kayo gulat sa pag-aakalang nakalabas na naman siya ano ito. Sa tingin ko alchemist ay isang reformer. Puti mula sa palengke o ano, sabihin mo lang ang tamang pangungusap ay hindi takot mamatay ng maaga. Ngunit nagulat si NHAhan. Paano mo nalaman na nagsasanay ako ng cheton? Hinintay lang ni Duangdan ang sandaling yon, umibig agad siya. Besides that guy kilala niya rin siya ay isang kabiguan sa lahat ng kanyang pagsasanay nag-alinlangan agad ako kung paano ang buhay. Kilala ng asawa ko ang kanyang Luyen Seeder. Pagkatalo pero ang nakikita ko ang ekspresyong yun ay naiinip ako sobrang saya ko. Patuloy kong ipapakita ang aking pangunawa. Alam mo sa tuwing ikaw pasukin ng bulaklak ng paraiso bago ang maling alinlangan bukod dito, nang marinig niya ito, natarante rin siya. Magdala paano ang mayroon ka sabihin mo sa akin kung ano bilasan mo kulang ka ng isang mahalagang sangkap lalaki ang sagot ay medyo maganda pero dahil sa pride niya nagalit pa rin siya. Akala niya ay kalokohan ang sinasabi nito, hindi niya ginawa. Paano ako magbibigay ng maling sangkap board din tumalikod bumangon kung hindi ka naniniwala sa akin pagkatapos ikaw ay siya ngayon? Gaman din ng kaunti mga tao alchemist din? Siyempre ikaw. Ang sagot ay nagpabuntong hininga ang karamihan. Malambot ang bibig sa kaisipin ng nakaraan ang mga tao ay masaya na itinuro mo iniwan ni dad ang baby pero ngayon 2 beses na napatingin sa kanya ang buong grupo na may pagdududa at pagtataka. Nagseselos na mayroon si Ansao kakapanganak pa lang ng likas na banal na ugat. Rich alchemist no wonder sobrang yabang niya sa templo ng mga Diyos nakita niya yon at agad na ginasto mapapalitang card upang patunayan ng pagkakakilanlan narinig iyon ng monghe at natigilan. Kasi basically hindi niya alam kung ano ang virgin anong pantalon marinig na ang dami na naman nagtawanan sila ng may kasiyahan. Ang aming mahirap na pag-ibig sa tingin namin ay kami take it for granted sa lahat ng pantalon na ito noon I'm so sorry, great elder.
Gold ipaliwanag sa akin ang kakanyahan ng card sertipikado ng samahan ng alchemy tumanggap ng pagkakakilanlan at mga alchemist lahat dalhin mo ngayon, nagmamadali ako maunawaan na ito ay kung paano makilala ang klase alchemy ng lower world o halika dito kilala yung guide dati sa heaven hehe sinabi rin sa akin ng dakilang matanda. Si Little NHA ay nakasuot ng 2-star card. Ibig sabihin isa siyang second grade alchemist galit na galit ngayon ang munting monghe na si NHA iniisip ang tungkol sa laro ng card, hindi ko alam. Maglakas loob na gayahin ng munting alchemist hinampas siya ng palad at nasalo niya rin. Inamin ni Mr. Kai daw ng kanyang pagkakamali, grabe. Libo-libong tao rin ang umiiling dahil sa kaliwang kalan itong ubas ay wala pa rin akong masabi well then give him a slap to make him confess. Malinaw na isip upang magsalita ng buong talata isang asul na palad sa batok niya ginawa siya ng gayong nakakatakot na banal na kapangyarihan na gulat na nag-aalalang pinagpapawisan muli silang natama ng bala sa mukha mapagtonto ang makapangyarihang espiritu ng mga tao ang ganitong uri ng puwersa ay mayroon lamang sanay ang makapangyarihang alchemist lamang ang makakapaglabas nito. Bugbugin na lang si kapitan at kinukutsa pa ang bata babae si nanay pero buong araw lang marunong magtanong. Pumatay sa isang mahinang suntok ginawa siyang mahulog ng 10 metro at lumipad ang kanyang palda ko lahat ng batays saksi kapangyarihan kaluluwa nakakatakot ang terror ko ang masama pa ay 15 years old pa lang ako. Masyadong pervert ang talentong ito lalong natuwa ang Great Elder dahil alam niyang nahawakan niya ang kanang hita. Tapos tumalikod agad ako at naghanda para umakyat dalawa anuman ang maliit na batang babae NHA ay nahulog sa mong nakahiga pero ngayon punta tayo sa second floor walang makakapigil sa amin then surprise hinawakan niya ang kamay ko at naghintay. Sino ang gusto mong gumawa ng gulo? Ano bata pero gusto niya lang mahalin gawin itong malinaw na kapag siya ay nagsasanay nagkamali ang pagniniting sa huli ay nagkamali watem tinitingnan itong malabong hitsura tumatango oo walang malaking puwit ang puti niyang hita na isasagot ko hayaan mo agad ang mga lalaki at hilahin pabalik ang kamay niya nagpanik siya at namula hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Mr. Dane. Agad siyang nag-isip ng masasamang bagay. Agad niyang itinaas baba at marahan malumanay na bulong sa tenga niya ituro ang isa dalawa pagkatapos ay marahan na lumingon tawagan ang matanda para umakyat sa ikalawang palapag. Wala akong pakialam sa'yo. Galit ka ba magsalita ka at isipin mo ang sarili mo talentadong alchemist na bastos pa maglakas loob na sundutin ng candy agalit pulang mukha pumantay ng tenga tumayo ka lang dyan tapos umalis ka na nakaramdam ako ng sama ng loob kaya gusto kong isumbong ito sa may-ari. Kagad na umalis ang mga tao mula sa kawalan ng paniniwala. Sobrang hinahangaan ko kayo. Parang senior brother nila for one babaeng demonyo tulad ni NHA Han ngunit nagmamahal din ang pagbibiro ay nagdulot ng kaguluhan sa templo safe and sound bumalik ang kamera nasaan si NHA Han mabilis siyang tumakbo pumunta sa alchemy room kung saan may matandang lalaki. Ang monghe ay nagmumuni-muni sa harap ng isang malungkot na kaldero. Lumapit ako sa pinto at hinihingal. Parang kalabaw na binubuksan ng pinto at tinatawag ang monghe guro, ang matandang lalaki ay nagmulat ng kanyang mga mata. Naputol agad ang practice niya sa wayin ng dalaga ang dalagang nagmamadali buhok sa buong damit na kalantad ang lahat ng natitirang kalakal what the hell is going on nagmamadali siya gintong-ginto dalhin ang iyong alchemy tinanong lang ni Min yung teacher kung tama. Hindi, natutuwa siyang isipin na siya nga napagtanto ko ang pamamaraan sa aking sarili. Agad puri papuri sabi ng alagad siya ay isang henyo sa paggawa sa kanya sinabi ni Tong na hindi siya iyon. Iniisip ko ito at naririnig mula sa ibang tao nagulat ang guro at tinanong kung ano yon. Sinong senior alchemist ang lumikha ng pamamaraang ito? Ang pamamaraang ito ay hindi mahirap ngunit ang mga taong naisip lang ito ng veteranong alchemist. Mas naguguluhan na sabi niya hindi isang master ngunit lamang isang 5 taong gulang na batang lalaki ay hindi na kailangan tingnan mo ngayon ang mukha ng matandang guro kung paanong biglang tumayo ang matanda at nagdasal ano ang nauutal mo, binata. MLMHO sa kasumugod sa babaeng disipulo iling-iling siya kung nasaan siya ngayon siya sa lakdan din sagot niya nang marinig iyon ng matanda, agad na dinakip ng matanda ang kanyang alagad. Dinala ko siya agad at agad-agad. Ibig sabihin, nakikita ang guro gaya ng dati napakabastos ko ngayon, MSH. Iniisip kita sa hapon, hindi kita kilala ilang hidden assets ang mayroon. Pagbabago ng eksena sa ikalawang palapag ng lakdan sa sandaling ito, galit na galit ang dakilang elder. Siya halos mawala ng pag-asa mabilis makita sa palapag na ito ay may mga medicinal pill na maaaring gamitin sa paggamot may sakit para sa mga matatanda ay hindi gusto na makita na gusto din mangarap ng isang oras na trabaho dahil wala ka nito kalimutan kung saan ipaalala tumingin sa paligid maya-maya ay sumimangot din siya at hinusgahan ng sahig na ito. Kahit na ito ay mas mahusay kaysa sa unang palapag, ito ay lamang ibenta ang lahat ng mga bagay na walang kabuluhan kaya nagpa siya balak niyang pumunta sa ikatlong palapag, sinabi niya yun at saka tumalikod. Mga taong naglalakad patungo sa tulay ng Tangtian ng ikatlong palapag ay nagpagulat sa dakilang matanda. Tumawag ang ina ng Reyna, oh my gosh. Oh, Tamkong tu, hindi ako nagulat. Nababaliw na yata ako pero nakaharang umakyat sa tsuhon para bantayan ang pinto siguradong hindi hayaan mo siyang makapasa dahil wala siyang pagsubok para sa iyo ang aking bahay ay lubhang hindi komportable may sumigaw at ikinagulat ng lahat. Huwag lumingon para tingnan kung aling aso ang malaki. Kaya, kung i-jerk mo ang iyong pinto, makukuha mo ang pangalan. Ang master ng palasyo at ang kanyang alagad na si Enhat Han kara-rating lang niya para makita ang eksenang hila-hila kaya siya sumigaw ng ganyan, nagsisi siya kung ang 1,000,000 alchemist ay hindi kwalipikado, kung gayon sino. Magkaroon ng kwalifikasyon na mamatay para sa iyong sariling bahay kinilala ang taong dumating bilang master ng grupo kasama sa magalang na seremonya ang buong pulutong. Ang mga nakapaligid na tao ay pawang magalang. Ikaw lang ang nagmamahal sa bahay namin nakatayo pa rin, naka-cross arms, nanghuhusga ang bagong may-ari ng palasyo, ang maliit na batang babae na si NHA Han. Nakita kong nakilala ni Hong Hatch ang kanyang amo. Hindi ako nagabala upang maisigaw ang seremonya, tila napakahirap. Dinadala hindi lamang ang maliit na alagad kundi pati na rin ang karamihan galit din ng mga ito dahil sa kanyang mga kinikilos. Sa tingin nila napakayabang mo. Sino ka sa tingin mo, maging ang vice-presidente ay ginagalang pa rin ng pinuno ng asosasyon ng alchemy ang taong ito. Tatlong bahagi ngunit ang lalaki ay nakatayo pa rin at lumalaban nakita ng may-ari ng pangalan na bago ang pangalang ito. Ay isang antas ng 5 alchemist na kwalipikadong gumawa ng mga item ang aking kapatid ay hindi pa nakakaranas ng sandaling ito. Hindi nakatiis si NHA Han at sumigaw. Pag-alitan mo ako bakit hindi mo ako gawin ang seremonya guro, walang sinabi ang may-ari ng templo.
Lihim na kinuha ang munting alagad upang samantalahin siya. I hate being yelled at so much kasi dati ang pagtanggap ng mga alagad ay dapat na may kasamang level 7 alchemist. Isang alchemist ang isang ikalimang antas na monghe ay karapat-dapat din sa aking mga ritual. Tanong pabalik marinig na karamihan ng tao wala na silang lahat hinihintay nila ang aming min ay pinarusahan ng may-ari ng kuryente. Sinabi ng may-ari na hindi karapat-dapat na hayaan siyang kumilos mayabang talaga ang paghahanap ng kamatayan. Loko masyadong mayabang to bear the God bold maglakas loob kang insultuhan ng aking amo, siya ay makatarungan kamay sa mukha na sumisigaw sa may-ari kaya huminto siya sa harapan at sinabi sa kanyang mga alagad. Hindi siya nagagalit dahil may matanda na pero sa puso niya isipin na ang kabataan ay umabot na ang ganitong mataas na antas ng alchemy ay dapat na siguradong may malaking puwersa sa likod niya. Gusto kong hiramin ang lakas ni NHA Han galit na gumuhit ng hindi inaasahang master magsalita para sa kanya. Tapos niyaya siya. Umakyat sa ikatlong palapag, mas maliit si NHA kaysa ngayon. Alam kung paano galitin ng masa ngayon pakiramdam kaya masama pumunta sa ang may-ari ng bahay ay dapat pa ring igalang ang tatlong bahagi. Naglagay ang lalaki ng isang mapanuksong mukha. Pagtingin ko dito gusto kong suntukin ka sa mukha. Naalam din niya ng may-ari nang makita ang eksenang ito, nataranta ang mga tao. Hindi ko alam kung anong talento meron siya. Napakagalang ng may-ari, dapat mong malaman. Dumating man ang emperador, ang pinuno ng palasyo hindi rin welcome tulad ng maliit na NHA Han tapos galit na sabi sa sarili ko tapos ibibigay si Kuya M alam niya dahil hindi lang siya nagpawala ng mukha pero pinagalitan din ng Master si A nung time na yon hindi gumagalaw ang eksenang ito sa ikatlong palapag nang nawala sa pag-iisip tumingin sa paligid noon din namangha ako na nandyan pa rin ang mga halamang gamot na ito. Nag-aatubili na ginamit ang maliit na NHA Han kumagat kaagad sabi na ito ay lahat ng data ng wing magkano ang pinakamahal na binti sa Nguyen Kwap. Gustong magkaroon ng alchemist pero hindi pwede ngunit sa pamamagitan ng bibig ng lamok ay agad na walang gamit maaaring gamitin. Nagyayabang lang ng hindi alam. Nahiya agad tumawa ng malakas at sinabing siya nga palakas sa balon kung sabihin narito lahat ang pinakamahalagang halamang gamot sa mundo ay matatagpuan sa Hantwilo. Walang pressure no pagod ka na ba sa pagbanggit ng iba pang uri ng winggrass? Sabi ng lahat hindi, totoo. Nakakatamad. Laging magsabi ng pansamantalang gamit tapos makipagtalo pero magtanong pagkatapos walang labis para sa iyo ito ay sinadyang paghuhukay. Actually, ako gumawa ng ilang uri ng wing herb para inisin. Nang makita yun, agad lumapit ang matandang amo at tinapak siya sa balikat. Kanyang alagad para magpalamig sabi niya yung iba pang mga halamang gamot sa nakaraan ay umiral sa nakalipas na daang taon halos extinct na rinig dalawa mula sa mukha ng dakilang elder talented as a frog's ass kung gayon ay matanda na hindi siguradong mamatay kung bakit napakatanda lumipad papunta sa matandang umiiyak na si Tam Kong Tuhoy third young master, dapat mo akong iligtas. Ayaw pang mamatay ng matanda walang magawa ding sinabi sa kanya na huwag siyang iyakan paano ako namatay hiniram ng matandang master ni Sang S ang silid ng alchemy sabay bigay kay Dan Fuong at binigay sa kanya alam namin ang ilang alternatibong data kung nang hindi tumitingin sa Dan Fuong matandang nag-iisip at sumagot na ang mga ganitong uri ng wingtones ay lahat gayunpaman nakita niya ang mga ganitong uri. Sa panimula na iiba ay hindi maaaring gamitin nang makita niya yon ay napaham na lang siya. At sinabing wala siyang alam ang kanyang saloobin ay magbibigay sa iyo pinayagan kaming panoorin siyang magpraktis ng alchemy. Alam mo talaga kung paano maakit ang atensyon ng mga tao. Sila ang mandurumog sa ikatlong palapag nakabuka din ng bibig dahil makakita ng loko maglakas loob na sabihin sa may-ari na pumasok at obserbahan at sabihin ito kaya parang sinasabing hindi maganda ang may-ari I'm looking forward na masampal ulit ako sa mukha. Nainsulto ng ganyan ang may-ari ng phone, sobrang bitter. Nagtitiis pa rin siyang tumingin. Tingnan natin kung paano ka nagsasanay. Kailangan kong kagatin agad, hindi ko mapigilan. Gusto niyang makitang nawala ng mukha ang alchemist. Tumalikod si Xiaomen at binigyan siya ng tingin. Pang-aalipusta sa kapinigilan siya at sinabi yon hindi ako pinapayagang pumasok sa Grandmaster Alchemy hindi lahat ng aso at manok ay maaaring pumasok upang makita galit na galit siya na ang alam niya lang ay isumpa ka ikaw bastard, gusto kitang makita takpan mo ang bibig mo at humajek-jek pero nakikita-kita napakamura nito kapatid, nakikita kong hindi mo ito itinatago maging mahinahon takot na mawala ang tihugis sigaw din ng matandang master at pinagalitan. Masama lang ang loob niyang umalis. Manood tapos walang relo tapos ang nakakatakot nang makita niya yon ay pinagtawanan pa niya ito. Ay isang masamang ugali na dapat ratuhin good treatment for good magagalit siya ex-usok nakatingin sa mga bata na ganyan ang dalawang matandang lalaki walang magawa din walang masabi pagkatapos noon dinala ng matandang master ang mga lalaki sa silid ng alchemy. Ipinakita ng matanda ang kanyang long sheep's peak, binili ng kanyang dangtian ang lahat ng 10,000 spirits. Ang halaya ay salungat sa inaasahan ng matanda. Ang mga kalakal ay naglabas lamang ng pansamantalang pangungusap. Pinatigas ang matanda at natambas sa pwesto pansamantalang paggamit lumang puno solve episode 2 habang naghihintay siya, mas inaabangan niya kung ang pangalan ng mayabang na tulad ko ay magsasanay din sa wakas ano ito. Kinakalkula ko muli ang puwersa. Ang lakas ng isip ko halos dapat sapat na ang ikawalong antas ng alchemist. Yang Dan mind training pagkatapos ng isang oras na pagsisimula isang pulang apoy ang lumabas sa kanyang kamay. Ang naglalagablab na apoy ay sumugod sa tuktok ng alchemy ito ay nasusunog na mabangis makita ang kapangyarihan ng espiritu ng Panginoon dapat malaman ng mga taong pawisan na mayroon ng mga bagong lalaki 15 taong gulang ngunit ang lakas ng pag-iisip ay umabot sa antas 3 ng alchemist ay hindi langit ang susunod na bituin ng unang Yuan Kingdom na si Emirap ang lahat ng mga halamang gamot sa isang sphere ang tubig ay nilikha mula sa puwersa ng espiritu noon pagkatapos ay itinapon ko silang lahat sa alchemy furnace nang hindi kinakailangang sundin ng anumang utos ang pagkilos na iyon ay nagpagulat sa matandang may-ari ng kuryente. Gustong pigilan ng gulat ang gulat ng matanda sabihin kung paano mo magagawa ang ganoong bagay ang paglalagay ng lahat ng ganyan ay hindi lohikal. What a theory, naiinis na sabi ni Men at shut up at tingnang mabuti saka magpatuloy nakikita ko ang mga kilos mo. Kinailangan din niyang magulat sa kanyang anak. Sabi niya hindi ito double spring the great one mind two uses of the old man tanungin ang iyong sarili kapag sinusundan siya na hayag ang threshold ng kakayahan ng matanda pawis asno matandang lalaki makita ang kanyang sarili sa motor kahit ang asno ay hindi makasabay sa antas tumigil ito at sumigaw si Man ng isang pangungusap ang init mula sa Dan furnace ay nagsisimulang magningning. Sa paligid ng matandang master ng palasyo ay abala nagulat dahil hindi ito inaasahan ng ganoon kabilis tapos mag-practice noon ang pangalan ng dakilang elder noon I'm so looking forward to it paulit-ulit niya akong tinatanong.
Ang gamot ay hindi pa pinino at hindi pa nabuburo tapos pagod na makulat masyadong malamig humphead alchemy tapos malambot mukhang pagod at nag-iisip bago siya umalis. Hamakin ang pagpino nitong pil kaya ngayon ang pagsasanay ay masyadong maraming trabaho, boss hindi na kailangang sabihin na masaya siya ngayon pinakamahusay. Mas masaya kaysa sa suot ng kanyang lolo sa tuhod. Paggising niya paulit-ulit siyang nagpasalamat mukhang hindi nasisiyahan ng may-ari ng telepono. Hindi siya naniniwala na gumagawa ka ng mga ganoong masamang bagay pino niya ang tableta at lumipad sa tuktok ng talikasan ng tableta. Tingnan mo ang pil dito para magamit ko ang lakas ko. Ipasa ang tableta at isiga ang pangalan ng amo hinawakan ng matanda ang anak ni Bihong at sumigaw ng malakas. Mahulog o umalis ka na sa palasyo o tito anong balak mong gawin ano ito huwag sirain ang elixir iligtas mo ang buhay ko kung hindi ay malasing ako sinabi na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa may-ari hindi gagawin yon. Pagkatapos ay nahuli ni Danlo ang ulo ng burst ay mas malakas at isang bowl ang apoy pumutok ang apoy mula sa itaas at nakita ko ito. May lakas pa tumawag at kolektahin ng pil tapos itapon na susunog pa rin ang tableta. Sabihin sa pinuno ng Lautian na ito ay gamot upang iligtas ang buhay ng matanda, tandaan na sundin ng mga tagubili ng kanyang kinatawan ay umalis sa Dukchindan sa biglang napagtanto ng matanda na ito pala si Dandok. Ang tatlong perpektong nakikita ang matandang Panginoon ng palasyo ng Dan ay alam na ngayon kung paano ibuka ang kanyang bibig. Hoy matandang dila hindi na alam kapatid pa ang tao ay hindi masyadong malupit seeing that embarrassed look. I also like it walang sinabi lumingon lang sa kanya ihanda mo ako ng ilang karayom para paghandaan ang peke single person pero next action nagulat siya sa sinabi ng matandang master. Sumigaw ng, Sir, ang matanda at lumuhod. Bumaba ka sa harap ni Mister. Please tanggapin mo ako bilang iyong alagad, matandang lalaki patuloy na sabi ng makita ang hindi inaasahang pagkilos na ito, siya nagulat ang matanda. Puno ng mga tandang pananong ang kanyang ulo. Hindi biro ang ating third young master bilang isang guro. DUN ay tinanong ng dakilang elder ang pangalan nakaluhod pa rin ng master sa isang tuhod sa harap niya. At reaffirmed na siya ay hindi nagbibiro pero gustong sumamba sabi ng amo niya na nakita niya ang buwan ngayon ko lang napagtanto na ang aking mga kasanayan sa alchemy ay masyadong mahina. Mahirap kaya gustong sambahin ka para makatanggap gisingin mo lang ang dakilang elder at tingnan mo yan. Agad na masayang tanong sa kanya para mabilis na pumayag dahil napakadakila ng kapangyarihan ng matandang Panginoon kung tatanggapin mo siya bilang iyong alagad, hindi ka magiging iba. Ang lawa ay naging mga pakpak at ang galit na tuko ay nanlilisik. Tumahimik daw siya tungkol sa negosyo niya, hindi pa niya ito-turn para dukutin ang kanyang ilong at magdesisyon. Nakita yun ng matanda at agad niyang inamin ang kanyang pagkakamali. Bumalik upang tingnan ng matandang Panginoon. Paano naman? Huminto ka sandali at pagkatapos ay magbibigay excited na itinaas ng matanda ang kanyang ulo at napaisip. Ako ang may-ari ng pangunahing bulwagan, ngayon ay binibigyang galang ko. Ang pangalan ay anak ng babae ng mansyon ng Marquis at ng amo. Malamang tatanggapin niya. Gayunpaman, kailangan kong sabihin, tumigil ka. Hindi ko siya tatanggapin bilang alagad. Sinabi lang nito yon para gawin ng dalawang matanda na gulat lahat at sumigaw ng kung ano-ano naguguluhan din ng matandang master sa oras na ito. Magtanong ng malinaw kung bakit hindi tinanggap ni Min isang maliit na ingay ang ginawa ng matanda at hinimas ang kanyang mapuputing hita. Ang kanyang malaking asno ay pumasok para sa batang babae na katanggap ng malakas na pabango ng Linwing kaya gusto kumpirmahin upang makita kung gaano kabilis ito luyan lalong nalilito ang may-ari. Bakit pumasok ang maliit sa mismong sandaling ito I just ask this girl, totoo ka ba? Ang bagay ay hindi pa natatapos, ang bata ay hindi pa natatanggap ang sitwasyon sa harap ng kanyang mga mata at siya ay umungal tinanong kung bakit nakaluhod ang master sa harap ni A bulok na pangalan okay master daw napakaanghang tumayo sigaw ng shut up sino ang nagpapasok sa iyo dito, sabi ng alchemist. Nasa labas ako, sino ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na pumasok? Nagulat talaga siya at naguguluhan dahil laging mahal siya ng amo ngunit ngayon dahil sa isang estranghero na sumisigaw at nagsasabi pinagsalikop ng may-ari ang kanyang mga kamay bilang pagbati sa kanya. Pasensya na po, patawarin niyo po ako pero wala siyang pakialam na pabuntong hininga na lang sila men at sinabing masyadong mahirap ang talento ng may-ari. Wala akong karapatang maging alagad mo. Nakita kong nagliliyab ang disipulong yon. Sabihin na ang mga lalaki ay isang bagay na nangangahas na maging paiyahiya pinahiya ko ang amo ko ngayon at tiyak na mamamatay siya. Ay papalitan ng Alchemy Association upang sirain na sa akin pa ang buong lakas sa isang kamao at sumugod patungo sa lalaking pinangalanan gulat na sigaw sa kanya ng dakilang matanda. Manood ng mabuti pagkatapos ay sumugod protektahan mo ako na makita kang ganyan madalas ay lantarang sinasabi iyon ng matanda kahit magkasama ay isang heavenly level realm pero siya pa rin katandaan at mahinang kalusugan sa pasyente hindi pwedeng walang laman, chief. Na malakas na puwersa ang dakilang elder din ito lang masasabi ko sumimangot at sumipa ang matandang may-ari ng kuryente. Madalas din kaming sinisisi ni afternoon ay masyadong indulgent ang araw para sa iyo noon isang biglang matandang parang hangin sinampal ang munting alagad hanggang sa matanggal ang kanyang panga hanggang kailan mo balak manggulo. Ang maliit na bata ay nahulog sa lupa. Ngunit ang kanyang ego pose ay palaging nagpapasigla I love it so much, tubig ko lang nalulunok bula lang ano ba itong sisihin mong sinabi ng matanda sa kanyang anak, bakit mo ako binubugbog? Itong brain dead disciple na alchemy level masyadong magaling si Min kahit sa matanda. Kahit nailin mo ang isang rocket sa iyong weight, hindi mo ito mababago sa oras. Yung level ng mga taong ganyan nakakainsulto man o hindi, patuloy niya. Patuloy na lumuhad sa harap niya at sinabing, ipinanganak na may mababang kalidad gayon paman umaasa pa rin na ituring mong munting alagad maaari bang hilahin ang aking NHA-han ng aking ama? Ito ay masarap, ito ay isang bagay na maaari ka lamang mamatay. Kasama kita hehe pero ang cute ng mukha mo mukhang nag-iisip sa mungkahing ito. Ngunit naglakas loob akong hulaan na ang mga lalaki ay makatarungan kulay lang pero actually gusto ko sa sobrang saya ko ay tumalon agad ako. Build up parang pan dapat line protest agad itinuro ni A ang kanyang kapatid at sinabing, ikaw siya. Ano ang maaaring maging isang master sa nagmula ang pangalan ng may-ari ay wala naman natiling kalmado at tumayo straight face game shout shut your mouth you still hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali o ano nakatayo lang at nakaluhod ang may-ari ng kuryente. Wala rin akong magawa para sabihin sa kanya na tumigil na siya, master. Tumayo ka muna. Tapos isa-isang banay na dadali ng espiritual na enerhiya ang sumuporta sa matandang master. Tumayo siya pero may mahigpit na kamay itanong kung tinatanggap ng alagad ng matandang man wala, umiling lang si Mi at tumalikod. Pumunta sa Ox sinabi na ang pamantayan ng pagtanggap ng mga kalakal yung napakahigpit na babae NHA-han hindi nang makita niya yon ay agad niyang itinuro ang mukha nito.
Maglakas loob kang ngamakin si NHU kapag siya ay may magandang panahon. Kadalasan hindi ako ikaw mayabang dare 3 labala nagmamadaling tinakpan ng may-ari ang maliit na bibig muli nagmamadaling patayin ang apoy ng pag-ibig na ama na si G. Sinako, huwag mong intindihin si Han NHI ay nagkukumpisa ng kanyang nararamdaman. Pag-ibig sa kanya ay may tama ang tingin pilit kasama nitong laging nakatingin ang dalawang guro at estudyante expression multo lang ang naniniwala sa lolo mo at naunawaan din ng dakilang elder ang dalawang Panginoon. Gaano ka nakakatawa ang pamilyang yon? Dalawang tao. Nagmamadaling nagpaalam, ayaw manood ng comedy kalahating gawaing bahay ang ginagawa ng dalawang tao habang naglalakad ako, tinawag ulit ako ng may-ari. Sandali lang, hihinto ako at tatalikod. Bumalik sa pangunahing bulwagan, mayroon ka bang iba pang mga problema? Maliit pa ang pagkakataon ng may-ari. Nais kagad na tanggapin siya bilang kanyang alagad bilang isang parmasyutiko. Copper dahil hindi maaaring maging alagad pagkatapos ay ibinigay ang tanso ay nakikinabang din at maraming natututunan. Madali siyang tumalbog. Diyos ko, Master. Ikaw tanga, bakit ka nagtatrabaho bilang isang footman? Tumakbo para sa kanya, itinasa maliit na pang ang kanyang ulo sa isang half. Tanda ng pagtanggi sa pagtanggi ng kuryente nagmamadaling idiniin ng may-ari ang kanyang ulo sa Ginoo. Kung tatanggapin mo ang alagad ni Han NHI ang templong ito ng lakdan ay may anumang bagay para sa iyo. Gusto kong makarating sa bansang ito kailangan ko na ring sumuko at bumaantong hininga na lang kasama ang may-ari na bakit naghihirap ganyan ako sumasang-ayon sa iyo ginawa niya ang winged bronze na may pahintulot ng natuwa ang may-ari ng bahay at nagpasalamat sa kanya. Nagsinungaling sa nagmamadaling hinimok siya NHA Han, bilasan mo at isagawa mo ang seremonya sa akin. Nakita namin ang determinasyon ng master. She also dares to whisper that she ayoko sa malayo, nakita niya na ang may-ari iwagayway mo lang ang iyong kamay nang walang sinasabi na pagdesisyonan namin simula ngayon hindi na guro at alagad pa rin makinig sa sinasabi ng iyong Panginoon kaya maliit din malungkot USA lamang malumanay maluhaluhang mukha na parang hindi naniniwala sa pandinig ko, sobrang lungkot din ng may-ari. Ngunit para sa pag-unlad ng NHA Han siya sinabi niya sa kanya na gawin ito mamaya. Dapat makinig sa mga salita ng monghe mabuti o maliit ay katanggap-tanggap din buwong dang ngunit puso mabigat na kumot pagmasdan ng tagpong iyon ay kahanga-hanga rin hinahangaan ko ang may-ari ng palasyo dahil sa pagiging isang tao. Very decisive lang sa kasamaang palad nature hindi mayaman kung hindi rin makokolekta siya ay nag-iisip kapag siya pinutol ni Nan ang pag-iisip ni Doc. Nagbanta na kung hindi siya karapat-dapat gagawin niya hihilahin ang iyong ulo sa kama at hihingi lang malamig na hindi natin kailangang patunayan ng isa pang tao pagkatapos ay bumalik upang sabihin sa master. Maghanda para sa Silver Needle na mag-detoxify Grand Elder dahil tapos na ang lahat. Maaari mong gawin ito, matanda. Nang marinig ko yon, laking tuwa ko kaya nagpasalamat ako kay Tam. Kalaunan na inatasan ng Young Master ang kasambahay. Ang representante ng Master ng kuryente ay nagdudulot ng magandang base. Pinakamahusay para sa iyo ngunit kapag may hawak na tram ang sabi ko lang okay lang gamitin pansamantala. Tingnan ang hitsura ng maliit na NHA Han iniisip wait and see kung ano ang ginagawa niya ang laso na tumagos sa lukpo ay na-detoxify. Mga panloob na organo at pagkatapos ay handa na ang lahat mabilis na ginamit ng dakilang elder ang kanyang kalooban. Yang dan pagkatapos ng tableta na sunog ang buong katawan ng matanda dahil sa gamot. Puno ng sigaw ang bibig, oh my god sobrang init na mamatay na ako malakas na radiation sa kasalanan ng mga tao sa paligid ay kailangang takpan mukha na kasimangot sa matanda isinulat ito ng gwardya ng bilangguan ng napakataas na hindi maging ang matanda ay napabuntong hininga sa paghanga. Ang ganitong mataas na dosis ng laso na apoy ay hindi kung ano ang isang maliit na bagay, dakilang elder sumisigaw pa na parang sinasaksak sobrang init kinuha ko agad si Cham lumingon tumingin sa matandang si Ann sabihin na lang matanda kung ayaw mong mamatay, itikom mo ang iyong bibig. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumakay ng tram sa universidad matatanda mula sa puntong ito ng acupuncture hanggang sa punto ng acupuncture mula sa likod hanggang sa harap kasing ganda ng isang ballerina kaya ilang sandali pa ay pinagpawisan din siya at napabuntong hininga. Buntong hininga niyang sinabi na ang unang hakbang ay isinasaalang-alang natapos din ang pangalan ng dakilang elder komportable at hindi nasasaktan kung mas uminit, maaaring napigilan ang apoy ng lason. Nagulat din ang Diyos ng kabilang bahay sa lakas. Ang iyong lakas ay hindi lamang ang iyong pagsasanay dan ngunit ang mga kasanayang medikal ay masyadong advanced dahil sa anong kapangyarihan ka. Samantala siya ay nagpatuloy biro lang hindi ko alam ang gagawin ko. Basta alam bago lumitaw ang kanyang dibdib ng isang bilog asul na bilog ito ang ikalawang hakbang kapag yung detox niya tapos yung chief ang buong singsing ngayon lang sa dibdib napakasakit sa kanya ng matanda kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Ang malalakas na hubad ng ngipin ay lumikha ng malaking bugso ng hangin. Bulag ay dapat kunin ng lahat sa paligid manggas na tumatakip sa pangalan ng dakilang nakatatanda piliin ang paaralang iyon pagkatapos ay lumipad palayo ng 12 ng metro kapag tumigil sa kalumuhad at sa mukha 1 litro ng dugo ang naanod lang. Force laps dito ay isang kumpletong tagumpay ang dalawa pang guro at estudyante ay mas naging masaya. Hindi inaasahang hindi naisip na ang antidote ay mayroon maaaring napakabilis hindi ko inaasahan na ito ay totoo ngayon ay liwanag na tulad ng dakilang elder na yun mabilis na nagdadala ng vital energy ng katawan ti-check tapos masayang isigal lahat ng yan ang lason sa kanyang katawan ay lubusang gumaling. Ang buong bagay na ito ay nabubuhay at pagkatapos lumipad patungo sa kanya na nagbabalak bigyan siya ng iisang mapagmahal na halik na sinundan ng isang eksena ng aus umalis o matanda ang aking mga binti ay mahilig humilik handa akong maglingkod sa iyo tulad ng kabayo o baka. Ang mainit na kama ay kayang gawin ng lahat para mainis siya labis sa pagsipa lang ng mga paa na tinatawag ang lumang maliit na bansa pawisan tuloy si Non na nagtataka kung ano isa rin siyang heavenly level strongman. Nakakahiya teacher ang daloy ng buhay di nangaral ang matanda sa bagong tao nakuha ko ang network kaya nawala ng kaunti madaling maunawaan na natapos na ang gawain. Mahigpit din pinasalamatan ng matanda ang pinuno ng palasyo. Nagpaalam si Sinin sa punong palasyo at yumuko rin. Mabagal na naglakad si Mr. NHA Han. Sa pagbabalik upang magsalita biglang may napagtanto ang monghe. Kaya agad nabawiin ang dalawang salitang telepono ni Master. Pupunta rin dito ang Master ko tumango din ang electrician. Ulo gently sa kanya pagkatapos siya din tumalikod at sundan ng pigyera mahal na mahal mo ang bahay ko kaya harem mo ito. Unang umamin tumingin ka sa likod umalis ang alagad malungkot din at mayaman si Han NHI. Huwag sisihin ng Panginoon, ang pagsunod sa kanya ay magiging mabuti para sa akin kapag lumabas ka ng palasyo agad namang nagbulungan ang mga tao sa paligid minsan dahil dati ay nagkagulo siya sa lakang templo ng mga Diyos ay lumabas na ngayon ng may dignidad.
Ang iba ay patuloy na nag-iisip tungkol sa katotohanan. Paano magiging napalakas ang iyong kapangyarihan na matalo mo ang sinakdan? Ang kuryente ay gumagalang at sumusunod sa likod. Hindi ka manager, maraming tao ang kailangang umiwas masaya kaya agad siyang binitawan ng matanda pumunta sa brothel makita ang mga awit ngayon makikita niya agad ang lahat ng magkakapatid agree now good go both of you sobrang excited na hindi ko na pinapansin yung bata si NHA Han ay nagpapakita ng kakaibang ekspresyon. Ay mapanlait tingnan ay sa kalsada road pagdating nila sa bahay aliwan nakasalubong ng tatlo ang isang eksena ng karahasan. Ang paghila ng isang babae at isang lalaki hoy bitawan mo ako iligtas ang buhay ko oo wag kang titigil ang buong dan ay tumayo hindi alam kung ano ang nangyayari. Ay nangyayari marinig ang boses na ito pagkatapos ay maging adik nang makita ang pamilyar na pangalan nagpatuloy ang ibang tao. Mabuti, sumunod ka sa akin hindi kita tinatrato ng masama maganda ka. Ang lalaki ay ganito kalaki ngunit ang babae ay bamulong ka lang ng oo wag mo kong bitawan girl agad na binitawan ng kamay ng lalaking iyon at matulog ako ang maliit na patatas ay hinding-hindi susuko. Malalaki at magagandang G lang ang gusto ko. Ang tunay na anim na lalaki ay itinulak palabas. Nakakainis na sabi nitong Tanggang Tan na pumayag ang kanyang ama maglakas loob na tumanggi na sundan siya nagkakahalaga ng palo sa puwet at sinabi saka siya sumugod hahampasin niya ang kanyang asno hanggang mamatay pero bago pa bumaba ang kamay niya ay may humawak na. In short, mahal ka pala niya, sabi niya. Mabilis na tumigil ang lalaking ito kung hindi ay masasaktan siya sakit ng ngipin tingnan kung sino ang mag-ama nakikialam sa kanyang negosyo kayong dalawa sa pagbabalik tanaw na pagtanto kung may gusto rin siya sa babae. Masaya na tumawag sa Diyos kapatid na huwag hayaan ang dalawa si Pakuya magsalita lang ng malumanay magwala ka at itapon mo yung anak na yan ng ganyan. Indian movie The Boy Flew Away a Meter patuloy na tumama sa haligi ng pinto at mga hakbang wala akong makitang hinto, marinig lang ang oh my gosh nang makita yon, pumunta rin ang dakilang elder upang makita ito. Sinabi ko sa iyo, Tamkong tu, tatay. Ni Trayo Tanyen, ang binibini na ipinangakong ikakasal sinabi niya kay Lamduang ang tungkol dito hindi maginhawa upang makagambala kahit saan marinig iyon pumikit ako at inisip ang pangakong binitawan namin. Ay, sayang naman mukhang malabo nilalagnat siya nang makita ang itsura niya kumikinang sa langit walang Diyos na awit ayokong pakasalan siya ayon sa kontrata. Ang nais ng orihinal na may-ari ay malito dito. Madalas nasa palasyo ang pinsan ko siya lang ang mabait sa kapatid niya si NHA Han ay nakatayo sa labas na pinapanood siyang mahal siya. Magpapas siya kung paano niya agad tinapak ang ulo my little sister said that she just huwag kang mag-alala kung ayaw mong magpakasal tapos tatanggi ako para maging masaya siya masayang umiiyak na niyakap niya ito ng mahigpit na nararamdaman nakita iyon ng dakilang elder at labis na nabalisa. Say walang magawa palagi ang desisyon niya parang nagbabago ang pananaw niya Miss NHA Han sa tingin niya ay masigasig ka. Pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa ang batang aso after a few flips nakoma na siya. Bumangon ka at putulin ang pakikipag-ugnayan para sa kanya, anak. Malakas talaga ang tono niya tinuro niya dalawang daliri hinahamak ka mahal sabi mo binuksan lang ang kanyang banal na ugat kaya niyang manalo sa pangungusap na ito sa isang kamay ito ay lubos niyang ikinagalit. Galit sa kanya ay naglakas loob na hamakin siya binuksan lamang inakala ng espiritu na hindi siya matuturuan sa sandaling ito kumakalat ang kanyang malamig na aura. Parang nakakatakot ang buong katawan hindi pa rin natatakot ang bata pero ganun pa rin pasiga na sabi na basura ang mga lalaki ngayon siya ang may kapangyarihan, ako din. Wala akong magagawa, pamangkin ko palagi ko itong iniisip, mahal ko ito masyadong maanghang gumamit ng body technique para mabilis na sunggaban ang kanyang mga suntok ay magiliw na hinaplos ang set. Malamang nandoon pa ang bahay ng pamangkin na ito. Wala na ang tubig at tsaa, wala nang ngipin ng pamangkin na ito ay lumipad na parang fee. Hepe ng Hong Kong at itinapon ang lahat ng mga paninda sa Kwanben ang daan ng manok at ng batang lalaki hikbi-hikbi bago ka sa paglili ng ilang araw ito lumalakas ng ganun kab-iles pero wala siyang sinabi marahang lumipad patungo sa kanya ang hininga ng yelo ang lamig na nagmumula sa kanya ay natakot sa maliit na bata. Nestled in a roadside stall ang may-ari ng tindahan malapit so na medyo nahihiya ding magtago deep theater narinig mo gusto mo akong sigawan tanong ko sa likod ko at bigla akong sumulpot. Ang general ay parang demonyo, may dalang kamay. Lumapit ang asong pera sa pamangkin. Nakita nito na ang tamang takot ay laging itikom ang bibig wala akong lakas ng loob na magsalita kundi magpatuloy. Itulak ang bata palapit sa mukha ng bata do it you are so royal ano gagawin mong initian lang kita ng pilit ng ngiti. Kumain ng tae tapos pabayaan ng aso sa ulo ng pamangkin hindi lang sa mukha parehong lalaki at aso ay hindi mailalarawan I'm so single hindi ko alam kung paano I describe. Ang kasuklam-suklam na gawa ng Diablo ay gumagawa ng lahat mga tao sa paligid na susuka hindi mabata.